Ang Devil Emperor. Credit to the author. 15 hanggang 24. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa tabi ng isang malinaw na batis, isang eleganteng lalaki ang naglalaro kasama ang isang kaakit-akit na babaeng nakapula. Naghahabulan sila sa paligid ng Lawson, habang nagtatawanan sa payapang lugar na ito. Lungkot lamang ang naramdaman ni Andrea habang pinapanood ang Nagel-Alandiang magkasintahan. Ngunit para sa ikabubuti ng angkan, inihanda niya ang sarili at humakbang paarap, kapatid na Orvan. Naging maasim ang pakiramdam ng lalaki habang tinatitigan siya nito. Andrea, akala ko nalinaw ko na ang lahat. Mula ngayon, wala na akong pakialam sa'yo. Si Roybin na lang ang nasa isip ko. Oo, umalis ka na. Hindi ka na mahal ni Brother Orvan. Ngumisi ang babaeng nakapula sa kanya. Kinagat ni Andrea ang kanyang labi, at nanlaki ang mga mata. Noong panahong maayos pa ang relasyon ng mga angkan nina Lawson at Collins, inayos ng mga magulang ng magkabilang pamilya ang kanilang kasal. Siya at si Orvan ay lumaki ng magkasama at sumumpa ng kanilang pagmamahalan para isa't isa, na hindi kailanman iiwan ang isa't isa. Kaya naman ang una niyang naiisip ay ang kanyang nobya noong kailangan niya ng tulong. Ngunit malupit ang realidad. Simula nang dumating sila rito, patuloy na nagdurusa ang kanyang kapatid habang si Orvan ay katabi ang mayabang at walang pakundangang binata ng Wren clan na si Roybin Wren. Alam niyang nawala na ang lahat ng pag-asa na makapagpakasal sa angkan ng mga Collins. Ngunit para sa kapakanan ng muling pagbubuo ng kanyang angkan, umaasa siyang pukawin ang mabait na damdamin ng pinuno ng angkan na si Collins na mayroon ang dalawang angkan noon at makatulong. Ngunit si Reger Collins, ang pinuno ng angkan, ay malamig at walang pakialam sa kanilang kalagayan, hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Nanatili rito ang magkakapatid ng 10 araw, umaasang makakakuha ng tulong. Ngunit dahil hindi siya pinansin ni Reger, si Orvan na lamang ang kanyang narating. Kapatid na Orvan, hindi ko hinihiling na ituloy mo ang pakikipagtipan, at umaasa lamang ako na mahikayat mo ang iyong ama, alang-alang sa nakaraan, at matulungan ang angkan ng Larson. Wala itong kinalaman sa akin. Kausapin mo si Daddy. Malamig na ikinumpas ni Orvan ang kanyang manggas. Lumuhad si Andrea habang umaagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Kapatid na Orvan, kung hindi ka papayag, luluhod ako rito hanggang sa ako'y mamatay. Habang tinitigan siya ng matagal, kumunot ang noo ni Orvan at binalot ng pag-aalinlangan. Ngunit biglang pumagitna si Roybin sa kanila at sinampal si Andrea. Dahil sa suntok, napaatras siya at tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Humph! Pute! Akin na si Orvan. Layuan mo siya. Nanlilisik at nagngingit-ngit ang mga matang phoenix ni Roybin. Humarap siya kay Orvan at malupit na sinabi, layuan mo rin siya. Kung matuklasan kong may natitira pa sa inyong dalawa, iiwan kita. Parang nagising, tumango siya at nagmura, Roybin, relax ka lang, sayo na ang puso ko. Mas mababa ang ibang babae kumpara sa'yo. Ang mga mata ni Orvan ay nagpapakita ng kanyang taos-pusong damdamin, pinagmamasdan siya na parang isang tuta na sabik sa pag-ibig. Tumango si Roybin ng may kasiyahan, habang namutla ang mukha ni Andrea. Alam niyang naglalaho na ang kanyang huling pag-asa. Swoosh! Isang anino ang dumaan at 2 sampal ang umalangaw-ngaw. Naguguluhan pa rin sina Roybin at Orvan sa nangyari, nang lumitaw ang isang pulang bakas ng kamay sa kanilang mga mukha. Nakatayo si Ethan sa harap ni Andrea habang nakatitig sa kanila, isang iligal na magkasintahan ang nangahas na sirain ang aking relasyon. Sino ka? Nagising sina Roybin at Orvan ng may gulat. Sila ay mga henyo ng Rockland City, mga eksperto sa chi condensation, at walang kapantay sa kanilang henerasyon. Pero narito si Ethan, na kasing edad niya ngunit mas mabilis pa sa kanila. Nasample sila bago pa man sila makariyak. Posible kayang mabuhay ang isang taong ganito sa mundong ito. Habang nagaganap ang eksena, tanging sina Kapitan Peyton at Dexter lamang ang tumulong kay Andrea. Nang makita ang payat na figure sa harap, mas lalong nagulat si Kapitan Peyton. Bagamat eksperto siya sa ika-4 na patong ng chi condensation, habang si Orvan ay nasa ika-3 patong, isang antas na mas mababa sa kanya. Magkaiba ang kanilang pinalaking kakayahan at kung magbabanggaan sila, maaari pa siyang matalo. Ngunit ang mga arrogant at henyo ay sinampal ni Ethan.
Sa pag-iisip sa kapangyarihang ipinakita niya sa kagubatan, hindi maiwasan ni Kapitan Peyton na magtaka kung paano siya naging ganito kalakas sa loob lamang ng maikling panahon. Hindi pinansin ni Ethan ang dalawa at ang gulat na si Kapitan Peyton, humarap siya sa umiiyak at kaawa-awang si Andrea at nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Kawawang demonyong may puso. Nagngalit na sabi ni Ethan. Dahil sa kanyang disposisyon bilang demonyong emperador, kaya niyang tingnan ang lahat ng paghihirap ng mundo. Paano nga ba magdudulot sa kanya ng sakit ang kahihiyan ng isang babae? Maiuugnay lamang niya ito sa dating kaluluwa ng katawang ito na nakaramdam ng galit para sa kanyang Panginoon. Ay, mukhang matatagalan pa ako sa Larsen clan. Bumantong hininga si Ethan habang pinupunasan ang mga luha ni Andrea, tera na. Tumanggaw si Andrea, walang saysay na manatili rito. Binuhat niya ang mapait na si Dexter at naglakad sa tulong ni Kapitan Peyton. Humph, huwag mong isipin na makakatakbo kapag katapos mo kaming mabangga. Sumigaw si Roy Bean habang hinaharangan ang kanilang daan. Sumagot si Orven, Andrea, sa tingin mo ba ay dito ka maaaring pumunta at umalis ng gusto mo? Napuno ng kalungkutan si Andrea at kinuyam ang kanyang mga kamao. Pinagsisisihan niya ang paghingi ng tulong dito. Sa harap ng mapang-ipong mag-asawang ito sa kanilang tahanan, tanging galit ang kanyang nadama. Kung nag-iisa lang siya, mas gugustuhin pa niyang labanan sila para sa kanyang karangalan, ngunit nariyan pa rin ang kanyang kapatid. Kung mamamatay man ito, mahihiya siyang makipagkita sa kanyang mga magulang sa ilog ng mundong ilalim. Anong kailangan mo? Nanginginig ang boses ni Andrea. Simple lang. Lumuhad at yumuko ng 3 beses. Ngumiti si Roy Bean ng mapangasar at itinuro si Ethan, lalo na siya. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Kapitan Peyton at namula ang mga mata, wala nang ibang gustong gawin kundi bugbugin ang mga ito ng walang katuturan. Nakakahiya ito. Nagatubili si Andrea, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata habang nakayuko ang kanyang mga tuhod. Lumuhad kayong lahat. Narinig nilang lahat ang mahina at malungkot niyang boses. Itinaas ni Roy Bean ang kanyang baba dahil sa kayabangan at ngumiti ng may pagmamalaki. Bam! Bam! Bago sila lumuhad, sina Roy Bean at Orven ay unang lumuhad at sumigaw. Sa halip na sabihing lumuhad sila, mas mabuting sabihin na ang kanilang mga tuhod ay nataman sa bangkita. 16. Kumalat ang mga bitek na parang sapot ng gagamba sa bangkita. Kung hindi lang sila eksperto sa chi condensation, malamang madudurog ang kanilang mga tuhod, hindi na makakalakad muli. Napangiwi ang dalawa ng tumangala sila at nakita si Ethan na nakatayo sa harap nila. Ikaw na naman. Alam ng mag-asawa na si Ethan lang sa grupo ang may kapangyarihang bigla na lang silang atakihin. Kahit pa magmakaawa ka ng nakaluhod ngayon, hindi kita kailanman bibitawan. Tinigan ni Roy Bean si Ethan ng may pang-aasar, habang umuungol sa galit. Umalangaw-ngaw ang dalawang suntok at walang pag-aalinlangang sinipa sila ni Ethan. Gusto niyo akong lumuhod. Masyado niyong mataas ang tingin sa sarili niyo. Natulala sina Roy Bean at Orven, nakalimutan na nila ang sakit mula sa sipa. Ang pagsampal sa kanila para tulungan si Andrea na makaahon sa isang mahirap na sitwasyon ay isang bagay na naiintindihan nila. Para makabawi, inutusan silang lumuhod. Gayunpaman, may lakas pa rin ng loob ang Katie wala nasaktan sila. Hindi ba siya natatakot na hindi sila kailanman papayagang makaalis ng buhay sa Collins Manor? Nagalit si Kapitan Peyton sa ginawa ng dalawa, ngunit tiningnan niya ito mula sa ibang perspektibo at nadama na mas mabuting magtiis, o ang angkan ng Larsen ay mamamatay dito. Malungkot na ngumiti si Andrea. Hindi naiintindihan ng iba si Ethan, habang siya naman ay direktang nakaalam ng tungkol sa marahas nitong ugali sa kagubatan. Ni minsan ay hindi ito umakto na parang isang katulong. Ginagawa lang niya ang lahat ng gusto niya. Hindi niya talaga makayanan ang katotohanan ang kanilang angkan ng Larsen ay mayroong ganitong katulong. Gayunpaman, lubos na nagbago ang saloobin ni Dexter. Ngayon ay tiningnan niya si Ethan ng may pagsamba at paghanga. Ang lakas ng loob ng kasuklam-suklam na aliping ito na palaging nanunuya sa kanya ay hindi lamang limitado sa pangungutya sa kanyang mga amo, kundi maging sa iba. Hindi niya talaga kinatatakutan. Sa sandaling iyon, ang imahe ng kasuklam-suklam na alipin ay naging isang makapangyarihang bayani na darating upang iligtas ang angkan ng Larsen.
Sino ang mga ngahas na kumilos ng walang pakundangan sa nasasakupan ng angkan ng Collins? Umalangaw-ngaw ang saway ng isang lalaki nang lumitaw ito sa harap nila. Nalungkot si Andrea. Hinailan niya palapit ang kanyang kapatid kaya't kahit ito ay ramdam ang kanyang pagkabalisa. Tuwang-tuwa si Orvin, "Tay, nandito ka na pala." Naghahanap siya ng gulo sa ating angkan ng Collins. Nang malaman na darating si Clan Head Rhaegar, mas tinitigin siya ni Ethan ng mabuti. Mukhang nasa 50 anyos na si Rhaegar, matangkad at matipuno, at may malakas na aura na nagmumula sa kanya. Ikawalong patong ng bone tempering. Nakangiting sabi ni Ethan. Tumalo ng kilay ni Rhaegar habang sumilay ang gulat sa kanyang mukha. Hindi niya kailanman inisip na posible para sa isang binata na makita ang kanyang cultivation. Magagaling ang mga mata mo. Bulyo ni Rhaegar, maaari ko bang itanong kung sino ka? Katie wala ng Larsen clan, Ethan. Nagulat si Rhaegar at pinagmasdan siyang mabuti. Narinig niya mula kay Andrea na may bagong Katie wala ang angkan ng Larsen, dahil ang dating Katie wala ay naging traidor, ngunit hindi niya inakalang magiging kasing bata ito ni Ethan. At naglabas din siya ng kakaibang enerhiya. Kung sa ibang pagkakataon lang, ang isang Zoro na tulad niya ay hindi kailanman makikialam sa isang hindi kilalang variable tulad ni Ethan. Sayang naman at ngayon ay may isang kapangyarihan sa lungsod na ito na hindi niya kayang masaktan ng mas kaunti pa. Tio Collins, dapat mong bigyan ng hustisya kaming mga biktima. Ibinunyag ni Roybin ang pulang bakas sa kanyang mukha habang nakatitig kay Ethan. Agad na naunawaan ni Rhaegar ang sitwasyon. Pinakalma niya ito, "Huwag kang mag-alala, nandito na si Tio Collins." Pagkatapos ay naging seryoso siya habang nakatingin kay Andrea, "Andre, kinuha ko kayo, mga kapatid, dahil sa kabaitan. Ayos lang kung hindi kayo gumanti, pero bakit kayo maghahanap ng gulo?" Nanginig si Andrea, nawala ng masabi. Nakangiting humakbang si Ethan, "Pinapahirapan mo pa ang isang babaeng kasing edad mo, Collins, ang pinuno ng angkan. Wala na akong dapat sabihin pa. Isa pa, tumigil ka na sa pangangaral ng kabaitan. Hindi mo na kailangang magbiro, ginawa mo lang iyon para sa kapakanan mo, kung hindi ay hindi mo sana pinawalang bisa ang kasal. Sige, dahil gusto mong maging masungit tayo, hindi ako magiging mapagbigay." Nagbago ang mukha ni Rhaegar, "Ngayon, kailangan kong ayusin ito para kay Roybin. Kailangan mo lang hawakan ang aking atake sa palad. Hindi kita sasamantalahin at gagamitin ko lang ang 2/10. Hayaan mong ang buhay at kamatayan ang magpasya ng ganito. 2/10. Habang lumiliit ang kanyang mga mata, sumigaw si Kapitan Peyton, "Sa iyon nagmumula, mas malakas pa ito kaysa sa all-out attack ng isang 9th-layer chi condensation expert. Malinaw na gusto mo kaming patayin. Tio Collins, nagmamakaawa ako sa iyo. Bata pa si Dexter, inosente siya." Pagmamakaawa ni Andrig. Ngunit sumangot si Rhaegar, pagkatapos ay ngumiti kay Roybin. "Sige, mauuna na ako." Napaawang ang bibig ni Ethan. Swoosh! Isang malaking pulang palad ang lumitaw sa ere. Hindi inaasahan ni Rhaegar na si Ethan ang unang aatake kaya't naging seryoso siya nang ay atake niya ang sarili niyang palad. Nang matamaan ito, nagkalat ang palad na may dugo at napaatras si Ethan ng 10 hakbang, ngunit hindi siya nasaktan. Kayang tiisin ng isang second layer chi condensation ang 2/10 bahagi ng aking kapangyarihan. Gulat na gulat ang puso ni Rhaegar, pero ang iyong kaligtasan ay nakasalalay lahat sa swerte. Hahaha, ang tanging dahilan kung bakit buhay pa ako ay dahil hindi ako naniniwala sa swerte. At itinuro niya ang kamay ni Rhaegar ng nakangiti, pero kapangyarihan. Naningkit ang mga mata ni Rhaegar. Dumudugo ang kanyang kamay dahil sa nakaraang pag-uusap. Paano nangyari ito? Isa lamang siyang second layer chi condensation cultivator habang ako naman ay 8th layer bone tempering cultivator. Malaking stage difference yan. Isa pa, sabi ni Ethan, "Sa tingin mo ba talaga ay 2/10 bahagi iyon? Hindi man lang iyon 1/10 bahagi." Nagsimulang maalala ni Rhaegar ang nangyari. Sa kabila ng biglaan at kabiguan ng lahat, gusto niya talagang magpakawala ng 2/10 bahagi, ngunit nang bitawan niya ang palad, nagkagulo ang pag-agos ng kanyang dugo at ang resulta ay halata sa lahat. "Tingnan mo rin ang anak mo." Itinuro ni Ethan si Orvan. Nakita ni Rhaegar ang kanyang anak na dumura ng dugo. "Tay, anong nangyayari?" Natarante si Orvan.
Hindi pa siya sugatan, sa mukha na lang siya ng dugo. Ethan, anong ginawa mo? Sigaw ni Rhaegar. Sumagot si Ethan ng may pang-iinis, gusto ko lang sabihin kay Clan Head Collins na maaari kong kunin ang buhay ng anak mo anumang oras. Pakiusap, isaalang-alang mo ito. Habang nag-aalangan si Rhaegar, muling itinuro ni Ethan na naglabas ng isa pang bunganga ng dugong anyo ni Orvan. Sige, naniniwala ako sa iyo. Pinunasan ni Rhaegar ang pawis sa kanyang noo habang nagsasalita sa nanginginig na boses. Hindi niya alam kung anong panlilinlang ang ginawa niya sa kanyang anak, ngunit handa si Ethan sa kanyang intervention. Nagsisisi na siya ngayon. Kung alam lang niya na ang angka ng Larsen ay mayroong isang tuso at determinadong kaitiwala, hindi sana siya umabot sa ganito. Kung gayon, magpapalam na ako sa iyo rito. Pinuno ng angka na si Collins, nakangising sabi ni Ethan habang ikinukuyom ang kanyang mga kamay sa kahinayla si Andrea at naglakad palayo. Tumawa si Ethan habang sinasabing, ngayon, gusto mo akong apihin, bukas, mababawasan ka na naman sa akin. Tio Collins, papakawalan mo na ba siya? Tanong ni Roy Bean nang may sama ng loob. Bumantong hininga si Rhaegar habang pinapanood si Ethan na umalis, sa halip na mag-alok ng kanlungan, inimbitahan ko ang isang kaaway. Umiling siya at tinulungan si Orvan na pumasok. Pagkatapos ng ilang hakbang, kumislap ang kanyang mga mata nang lumingon siya kay Roy Bean. Roy Bean, kailangan nating patayin si Ethan sa lalong madaling panahon. Ilalagay niya sa panganib ang angka ng Ren ninyo. Humph! Hindi ka nangangahas na atakihin siya dahil sa anak mo. Hindi natatakot ang Ren clan ko. Hahayaan ko siya maranasan kung ano ang ibig sabihin ng pananakit sa Seven Noble Houses. Galit na sabi ni Roy Bean. 17. Habang paalis ang tatlo sa Collins Manor, nanginginig sina Kapitan Peyton at Andrea at paminsan-minsan ay lumilingon pa dahil sa takot na baka magbago ang isip ni Rhaegar. Tanging si Ethan lamang ang kalmado, ngunit may kaunting galit pa rin sa kanyang puso. Young miss, mayroon pa ba tayong ibang mapupuntahan? Malamig na tanong ni Ethan. Naging malabo ang kanyang mga mata habang umiiling. Sumenyas din si Kapitan Peyton na may kalungkutan. Huminga ng malalim si Ethan, nagngalit ang mga ngipin at ipinangako sa sarili na wawasakin ang angka ng Collins balang araw. Isang hakbang na lang ang layo niya sa pagbibigay ng ligtas na kanlungan para sa magkapatid na Lawson, ngunit sinira ng mag-ama ng angka ng Collins ang lahat. Kung dumating ang araw na mawasak ang angka ng Collins dahil nasaktan nila si Ethan, tiyak na magsisisi si Rhaegar. Pero iyon na ang kinabukasan. Ngayon, nagalit si Ethan. Nasira ang kanyang mga pag-asa at kinailangan niyang gumugol ng mas maraming oras para alagaan ang magkakapatid. Bumulong sandali si Ethan, saka nagsalita, Young miss, alam mo ba kung ano ang 7 bahay ng mga Maharlika? Ano? Saan mo naman narinig yan? Natatarante si Andrea habang pinagmamasdan si Ethan. Para bang may alam itong isang makalangit na sikreto. Ngunit nang maalala niya ang mga kamangha-manghang pangyayari noong mga nakaraang araw, nakahinga siya ng maluwag. Kakaiba rin ang tingin ni Kapitan Peyton kay Andrea. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa kanila. Matagal na nakatikom ang mga labi ni Andrea, at sa wakas ay nagsalita sa seryosong tono, dahil nakatira kami sa Cloud Manor at wala kaming pakikitungo sa kanila, normal lang na hindi namin sila makilala. Pero ngayon ay nagtataka kami sa labas. Kung makakakilala ka ng isang tao mula sa Seven Noble Houses, dapat mo siyang iwasan kahit na aso pa iyon. Nabigla si Kapitan Peyton. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Andrea na nagsasalita sa ganito kabigat na tono. Na para bang nagsasalita ito tungkol sa mga nakakatakot na tao. Gayunpaman, ang isang babaeng mayabang na tulad niya, kahit na mula sa isang bumagsak na angkan, ay hindi gaanong nagsasalita tungkol sa angkan ng Collins. Tila hindi napansin ni Ethan ang babala habang nanatili siyang kalmado. Maging angkan ng Larsen o angkan ng Collins, gaano man sila kalakas, sila ay mga angkan lamang ng mga mortal. Ngunit sa Imperyong Titans, mayroong 7 opisyal na nakakuha ng pagsang-ayon ng pamilya ng imperyo at maaaring tumayo sa tabi ng emperador. Ang kanilang kapangyarihan at teritoryo ay higit sa lahat ng mga angkan ng mga mortal. Ang pakikipaglaban sa kanila ay parang pagsalakay sa imperyo. Ano? Ang mundong ito ay may mga angkan na kayang tumayo sa tabi ng pamilya ng imperyo. Namula ang mukha ni Kapitan Peyton sa takot.
Tumango si Andrea nang may matinding pagkaseryoso, alam ng bawat angkan na ang 7 pamilyang ito ay hindi dapat galawin. Sinasabi ko ito sa inyo upang kayong lahat ay mag-ingat. Isa ba sa kanila ang Ren clan? Putol ni Ethan. Natigilan sandali si Andrea, umiling, bakit mo natanong? Oo, kapatid na Kindstone, kung isa siya sa 7 bahay, pipigilan ka sana ng batang binibini sa pagsampal sa kanya. Natatawang sabi ni Kapitan Peyton. Dahil hindi siya pinigilan ni Andrea, tahimik siyang sumang-ayon. Para bang nalaman na namula si Andrea at tinitigan siya ng masama. Sa katunayan, ang makitang sinampal si Roy Bean ang pinakanakakapreskong pangyayari para kay Andrea. Dahil alam ni Kapitan Peyton kung gaano kasaya ang dalaga, paanong hindi magagawa ni Ethan. Ngunit mas malayo pa ang pananaw ni Ethan. Kahit na nagkaroon sila ng alitan sa angkan ng Ren, kailangan niyang maunawaan ang pinagmulan ng isa't isa. Kung gayon, ang angkan ng Ren ba ay bahagi ng 7 bahay? Ano ang dahilan kung bakit mo naisip yan? Sa di malamang dahilan, kinakabahan si Andrea. Ang tanging pag-asa niya ngayon ay baka nagbibiro lang si Ethan para takutin siya, pero ang sumunod niyang sinabi ay diretso ang mukha, nagmalaki ang babaeng iyon kung paano niya ipapakita sa atin ang kapangyarihan ng 7 bahay ng mga Maharlika. Paano nangyari ito? Nasaktan ba natin ang mga tao ng 7 noble houses? Namutla si Andrea at nablangko ang kanyang isipan, habang pinagmamasdan si Ethan ng walang emosyon. Mas malala pa ang nangyari kay Kapitan Peyton, nanigas ang kanyang puso. Sa sandaling ito, tila naglaho ang mundo, nagbigay daan sa katahimikan. Ethan, bilis, kailangan naming humingi ng tawad sa batang Miss Ren. Hinaila siya ni Andrea papunta sa Collins Manor, ngunit si Ethan ay nakaipit na parang bato. Kung aalis tayo, mamamatay tayo, malamig na sabi ni Ethan. Natigilan si Andrea at nanlaki ang kanyang mga mata sa kawalan ng magawa. Nakakarinig ng mga salita ni Ethan ngunit lahat ng ito ay nagpapakita ng mapait na katotohanan. Kung ang pag-insulto sa 7 bahay ng mga Maharlika ay ganoon kadaling maayos, walang sino man ang titingin sa kanila ng may ganitong takot. Kapatid na Kindstone, ano ang gagawin natin? Nagulat silang lahat nang magsalita si Dexter habang nakatitig kay Ethan ng may matibay na pananampalataya. Hindi man lang ito nakita ni Ethan. Isang batang hindi napapansin ng lahat ang ngayon ay pinagmamasdan siya ng may malalaki at inosenteng mga mata. Hindi ba't isa akong mabahong alipin? Nakangising sabi ni Ethan. Kuya Kindstone, kami, mga kapatid, ay nagpapasalamat sa bagong pagkakataong ito sa buhay. Ikaw ang aming pinakamalaking tagapagbigay, mahal kong kapatid. Mahal kong bayaw, sana'y iligtas mo kaming muli. Dexter, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Namumula ang mukha ni Dexter, ngunit hindi niya maiwasang sumulyap kay Ethan. Buhay sila dahil sa kanya. Sa kabila ng pagiging mababa sa paningin niya, ang mga kakayahan ni Ethan ay nagdulot ng panibagong antas ng paggalang sa kanya ng iba. Ito ang dahilan kung bakit niya ito itinalaga bilang kaitiwala ng angkan. Para sa muling pagtatayo ng angkan, kailangan ng mga lalaking tulad niya. Nakita ni Ethan ang nagmamakaawang mga mata ni Dexter at natawa sa loob-loob niya. Anak pala ng isang angkan ang batang ito, mayabang pero matalino rin para makita ang talento ng iba. Ang bait-bait. Bukod pa rito, ang pagtulong sa angkan ng Larsen ay isang bagay na nakatadhana para sa kanya, may mga lalaki ba mula sa 7 bahay sa Rockland City? Oo, ang Veiled Dragon Pavilion, ang nangungunang angkan sa pagtatasa ng kayamanan sa 7 bahay. Walang hangganan ang kayamanan nito. Kung gayon, bumalik tayo sa tavern at pumunta sa Veiled Dragon Pavilion bukas. Ginulo ni Ethan ang ulo ni Dexter. Para saan? Nagmamadaling tanong ni Andrea. Mga kakampi. Maikling tugon ni Ethan. Natigilan ang iba. Bakit naman makikipag-alyansa ang isa sa 7 Maharlikang bahay, ang Veiled Dragon Pavilion, sa isang wasak na angkan? Iyon ay higit na hangarin ng isang taunang walang pag-asa. 18. Isang sinaunang gusali na may 10 metro ang taas ang nakatayo sa silangang bahagi ng Rockland City. Ang laki nito ay hindi kayang lampasan ng kahit sino, hanggang sa puntong walang sino man ang nangahas na makapasok sa loob ng 100 metro mula rito. 2 gwardya na nakasuot ng gininto ang kasuotan ang nakatayo sa mga tarangkahan.
Ang kanilang aura ay nagbibigay ng impresyon ng mga veterano, ng mga bodyguard ng imperyo. Kahit nakatayo lang sila, gumala ang kanilang mga mata sa kung saan-saan, nakatitig ng matalim sa sinumang maglalakas loob na tumingin sa kanila. Pero sa lugar na ito, biglang lumitaw ang apat na tao. Tugatog ng kondensasyon ng chi. Bulong ni Ethan habang naglalakad sa harap ng magkapatid at ni Kapitan Peyton. Bagamat wala siyang problema sa pagharap sa mga kahangahangang gwardya, nanigas ang tatlo hanggang sa puntong halos makalimutan na nilang maglakad. Tumigil ka! Hinarang din ng mga gwardya ang daanan ni Ethan, ang Veiled Dragon Pavilion ay hindi lugar para pag-isipan mo. Hinihiling ko sa iyo na ipaalam sa iyo ang tungkol sa batang binibini ng Cloud Manor Larsen clan, si Andrea, dumating ako para magpasuri. Hindi man lang tumingin sa kanila si Ethan. Nagpalitan ng tingin ang dalawa na may halong pagtataka. Hindi nagkulang ang Rockland City ng mga taong pumupunta rito para makita ang appraiser, ngunit lahat sila ay natatakot at kinutya sila kapag nakikipag-usap. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng isang batang mayabang. Hindi pa namin kayo naririnig. Hindi pwedeng makipagkita ang appraiser namin ng walang kasama. Matigas na sabi ng isang gwardya. Yumuko si Andrea. Isa sa 7 maharlikang bahay, ang Veiled Dragon Pavilion, ay hindi kailanman magbibigay pansin sa isang malalanggam na angkan. Hindi man lang sila karapat-dapat na makipag-usap sa kanila, hindi pa kasama ang pagiging kakampi. Ethan. Hinailan ni Andrea si Ethan, pero bago pa siya matapos, inalog na siya nito, iyan ang gusto ng tagatasa. Subukan mong umakto bilang mga katulong. Anong sabi mo? Galit na galit ang mga gwardya, at inilabas ang kanilang buong aura. Bumibigat ang paghinga ng mga miyembro ng Larsen clan habang umaatres sila. Tanging si Ethan lamang ang nakatayo sa kanyang pwesto at umungol, ganito ba tinatrato ng 7 noble houses ang mga bisita nito? Humph! Tunay na kilala. Tumigil ka. Isang batang babaeng nakaputi ang lumabas para salubungin sila. Yumuko ang mga gwardya, young miss, naghahanap ng gulo ang mga taong ito. Narinig ko ang sinabi mo, at kayo ang mali. Lahat ng pumupunta ay panauhin. Siguraduhing magpakita ng respeto. Malamig na sabi ng dalaga sa kanila, pagkatapos ay ngumiti kay Ethan, Mister, magkikita tayong muli. Ikaw ba yan? Nagulat sina Ethan at Kapitan Peyton. Siya ang nakipag-away sa may-ari ng pwesto. Pero iba na ang mga bagay-bagay ngayon. Ngumisi si Ethan sa loob-loob niya, hindi ko inaasahan na ang batang binibini ay galing sa Veiled Dragon Pavilion. Patawarin mo ako sa aking kawalan ng respeto. Tumango ang dalaga ng nakangiti, ako si Danica Long, isa lamang maliit na tagatasa rito. Bakit kaya pumunta rito si Ginoo? Sa totoo lang, ako ang kaitiwala ng angkan ng Larsen, si Ethan. Dahil sa isang kakilakilabot na kasawian ang sumalubong sa amin, sinamahan ko ang aking batang binibini papunta sa Veiled Dragon Pavilion, ang nangungunang maharlikang bahay sa nangungunang maharlikang bahay ng Imperyong Titans, upang ibenta ang kayamanan ng angkan. Kumislap ang mga mata ni Danica at ngumiti nang makita niyang tumango si Andrea, saka bumaling kay Ethan, kung gayon, gagawin ko ang lahat para suriin ang iyong kayamanan. Sundan mo ako. Pinapasok niya sila na ikinagulat ng mga gwardya, iyon ba? Ang kaibigan ng batang binibini. Hindi pwede. Paano magkakaroon ng ganito kawawang kaibigan ang batang binibini? Ginagawa niya siguro ito para sa kayamanan. Kapag hindi nito naabot ang inaasahan niya, palalayasin sila. Tapos, hihihi. Tuturuan natin sila ng leksyon na hindi nila malilimutan, lalo na ang bastos na si Ethan. Pero paano kung ang bagay na iyon ay para sa kanya? Imposible yan. Tingnan mo nga sila, paano magkakaroon ng kahit anong mas mahalaga pa sa Black Jade ang mga kawawang taong ito. Hahaha. Nanunuya rin ang isa, hinihimas ang kamay sa kasabika na ilabas ang lahat ng kanyang lakas. Sa kabilang panig, dinala sila ni Danica sa isang silid na puno ng mga palamuti at ngumiti nang makaupo na sila, ano kaya ang kayamanang dala ninyo? Pakilabas na lang. Ngumiti si Ethan. Iniisip ng babaeng ito na mas magaling siya kaysa sa iba, pero tuso rin naman.
Sigurado siyang alam na alam nito ang nangyayari sa pasukan, pero hayaan na lang natin ang mga gwardya na subukan sila kung karapat-dapat sila sa oras niya. Kung nagpakita man sila ng kahit anong senyales ng pagsuko, ang kasalukuyan niyang saloobin ay magiging matigas ang ulo. Sa kabila ng kanyang pagiging tuso, napaka-inosente niya noong kalabanan niya ang malademonyong si Ethan. Swoosh! Naglagay si Ethan ng isang scroll na may hindi mabilang na mga imahe sa harap niya, na agad na nakakuha ng kanyang buong atensyon. Hawak ito ni Danica at maingat na tiningnan ang laman. Medyo nabigla sina Andrea at Kapitan Peyton. Ang dibuho na ito ay gawa ni Ethan kagabi. Nang makita nila ito, isa lang ang naisip nila. Ano ito? Pero base sa ekspresyon ng mukha ni Danica, sulit na sulit ito. Mr. Ethan, magkano po ang gusto ninyo? Ibinalik ni Danica ang scroll at tiningnan si Ethan nang may paninigas ng tingin. Si Binibining Long ay isa taga-suri at nakita niya ang iyong husay sa merkado. Sana ikaw ang unang magsabi ng presyo, natatawang sabi ni Ethan. Kinagat ni Danica ang kanyang labi at napansin mula sa mga mata nito na ang lalaking ito ay maalam din. Hindi niya ito kayang lokohin, ano ang tunog ng 20,000 spirit stones? Ano, 20,000? Napatayo si Andrea sa gulat. Kung kukunin mo ang kayamanan ng Cloud Manor noong nasa kasagsagan pa ito, makakakuha ka ng 50,000. Pero si Ethan ay nag-isip lang ng 20. Natulala si Kapitan Peyton. Hindi napigilan ni Danica ang paghamak sa dalawa. Humph! Ako ay isang ginang habang ikaw ay isang grupo ng mga pasanggala. Pero nang makita niya ang tahimik ngunit nakangiting si Ethan, nagseryoso siya. 19. Naghahanap ng mga proofreader para sa nobelang ito. 20,000, hahaha. Hinimas ni Ethan ang kanyang baba, umiling habang inaabot ang scroll, dahil hindi tapat ang batang si Miss Long, hindi na kailangang ituloy pa. Umatras ang katawan niya at niyakap ang scroll, natatakot na baka kunin ito ni Ethan. Ginoong Kindstone, hindi maliit ang 20,000 para sa isang hanay ng mga nasa unang baitang. At ito ay isang bunutan sa halip na isang jade sleep. Tama lang ang presyo kung ito. Hahaha, batang Binibining Long, maaaring hindi ako masyadong marunong, pero alam ko kung kailan mo ako niloloko. Ibigay mo sa akin ang balumbon, inabot ni Ethan ang kamay nito ngunit hindi nagmamadaling tanggapin ito habang nakatitig sa kanya. Hinigpitin ni Danica Long ang hawak sa drawing, kinagat ang labi at sumigaw, ituring mo na lang na lugi ako, 30,000. Bata mong si Miss Long, hindi pa rin sapat ang pagiging tapat mo. Napailing si Ethan sa pagkasmaya at yumuko para kunin ang scroll. Napaatras si Danica, gustong umiwas sa masasamang hawak ni Ethan. Ang drawing na ito ay tunay ngang isang array para sa unang baitang, at hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita siya nito. Ang orihinal niyang presyo ay medyo patas at nagsimula sa 20,000 dahil alam niyang hindi niya kayang lokohin ang maalam na si Ethan. Pero kahit na ganoon, sa dami ng mga array na naroon, hindi niya pa rin alam lahat. Ang nangungunang maharlikang bahay sa imperyo ay maraming array na nakaimbak, ngunit ito ay isang pambihirang pagkakataon para sa kanya na makatagpo ng isa na kakaiba sa anumang nakita niya noon. Kaya naman, kahit matalo pa siya, gagawin niya ang lahat para makuha ang array na ito. Nakakalungkot na ang walang humpay na si Ethan ay hamarang sa kanyang daan, ayaw umatras kahit kalahating hakbang. Kaya naman, humarap siya sa binaliwala na batang binibini ng angka ng Larsen, Binibining Lawson, ang drone na ito ay 30,000 lamang. Tanging ang Veiled Dragon Pavilion lamang ang may sapat na kayamanan para makabili ng ganitong draw sa buong imperyo. Wala ka ng mas magandang presyo pa sa ibang lugar. Nagalangan siya at sumulyap kay Ethan. Alam ni Danica na may paraan siya para makatakas kaya ginamit niya ang kanyang kalamangan para akitin ito, Binibining Lawson, ikaw at ang Veiled Dragon Pavilion ay gumagawa ng isang magandang transaksyon at magiging panauhin namin kayo. Ang aming mga pinto ay mananatiling bukas para sa iyo magpakailanman. Panauhing may karangalan. Bulong ni Andrea, hindi ba't nakakakuha ito ng mga taga-suporta? Napuno ng tuwa ang puso niya at bumaling kay Ethan, paano kung wala kahit isang salita. Sigaw ni Ethan at tinitigan siya ng masama. Nabigla ang hanggal na babaeng ito sa loob lamang ng ilang segundo.
Paano nagawang ipagmalaki ng Veiled Dragon Pavilion ang mga walang kwentang bisita? Para makuha ang pinakamahusay na kapangyarihan, para magkaroon ng proteksyon, makakamit lamang nila ito sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga kapantay. Binibining Long, ako ang kaitiwala ng angkan ng Larsen, na namamahala sa lahat ng bagay na may kinalaman dito. Pakibalik po ang drawing. Ang ngiti ni Ethan ay napalitan ng malamig na titig. Natulala si Andrea, una ay tumingin sa kanya pagkatapos ay kay Andrea. Bagamat tila totoo ang kanyang mga salita, kailan pa nalampasan ng kapangyarihan ng isang kaitiwala ang kapangyarihan ng kanyang Panginoon? Paano siya naging kaitiwala? Sa hitsura ng mga bagay-bagay, hindi kayang kontrolin ng ginang ng angkan ng Larsen ang kaitiwala. Bumantong hininga si Danica at nag-aalangan na ibalik ang scroll, kitang-kita sa mabagal niyang paggalaw, sayang naman, Ginoo Ethan. Masyadong mataas ang kahilingan mo at hindi ko ito matutupad. Pero handa akong garantyahan sa kasikatan ng ating Veiled Dragon Pavilion, na ang hanay ng mga nasa unang baitang na ito ay hindi lalagpas sa 30,000. Hawak ang scroll, tumayo si Ethan mula sa kanyang upuan at lumapit kay Danica, na ikinagulat niya. Bago pa siya makapagsalita, sinabi na niya, pasensya na, mukhang masyado kung mataas ang tingin sa batang binibini. Hindi mo talaga naiintindihan. May iba pa bang appraiser ang lugar na ito? Ano, hindi ko maintindihan. Namumula ang mga pisngi ni Danica habang namumugto ang kanyang puso sa galit. Walang bagay na nakalusot sa kanyang mga kamay ang hindi nakatanggap ng tamang pagtatasa. Ang katotohanan kaya niyang ituro ang peking itim na jade, ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit, ay ang kanyang talento. Dahil dito, umangat siya bilang isang nangungunang appraiser. Sa madaling salita, isa siyang eksperto. Ngunit, narito si Ethan na kinutya ang kanyang talento, pinabulaanan ang kanyang husay sa pagtatasa. Ito ay mas masahol pa sa anumang pisikal na pag-atake, isang insulto sa kanyang dignidad. Mr. Ethan, hindi mali ang mga mata mo, pero mas mabuting huwag kang masyadong magpakita ng galit. Nagpakita si Danica ng ngiti na higit pa sa galit. Narinig nilang lahat ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Ngumiti lang si Kindstone, may iba pa bang appraiser dito? Tinitigan ng masama ni Danica, sige, maghintay ka lang dito. At umalis siya. Nag-aalala si Andrea sa galit na ipinakita ni Danica, nasaktan ba natin ang Veiled Dragon Pavilion? Umiling si Ethan habang may kakaibang ngiti. Ilang sandali pa, muling lumitaw si Danica na may matatag na mga hakbang. Ngunit sa pagkakataong ito, isang matandang lalaki ang nasa tabi niya. Godeye Jackson Long. Gulat na sigaw ni Andrea at lumingon kay Ethan, siya ang supervisor ng Veiled Dragon Pavilion sa Rockland City, ang head appraiser, si Godeye Jackson. Siya ang batang binibini ng angkan ng Larsen. Kahit mula sa 100 hakbang, malinaw na umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga ang boses ni Jackson, nakilala ko na ang inyong ama 20 taon na ang nakalilipas. Punong-puno siya ng tapang noon. Hindi ko inaasahan na ibebenta ng inyong angkan ang kanilang kayamanan. Nanginig ang puso ni Ethan habang kumukunot ang kanyang mga kilay. Ang kapangyarihan ng lalaking ito ay mas mataas kaysa kay Reger, hanggang sa puntong kahit si Ethan ay hindi makakita sa kanyang kinaroroonan. Hindi naman sa mahina ang kanyang paningin, o dahil sa itinago ng matandang lalaki ang kanyang kapangyarihan. Masyado lang malalim ang pagkakaiba sa pagitan nila. Nakikita ko. Kaya pala may ganitong eksperto ang Veiled Dragon Pavilion, naisip ni Ethan. Di nagtagal, ay nalalayan ni Danica si Jackson at nauna sa kanila. Yumuko si Andrea, Lolo Jackson. Mabilis na sumunod ang iba, ngunit nakatayo lang doon si Ethan. Sinuri siya ni Jackson gamit ang kanyang malabong mga mata, ikaw ba ang kaitiwala ng angkan ng Larsen? Oo. Sige. May mas magaling pa kaysa sa matandang araw na iyon. Sumulyap si Jackson sa kanila ng may kahulugan, pagkatapos ay umupo, narinig kong nagdududa kayo sa kakayahan ni Danica. Oo. Hindi umimik si Ethan, dahilan para mapasinghap siya at umirap. Hahaha, maaaring bago lang si Danica sa ganitong larangan, pero totoo ang mga mata niya. Siguro tama siya sa kanyang pagtatasa. Pero dahil nagdududa ka sa kanya, titingnan ito ng bulag na matandang ito. Pakiusap. Iniabot ni Ethan ang scroll.
Nawala ang ngiti ni Jackson nang lumingon siya sa laman nito, at matamang tinitigan ito. Tio Jackson, tama ba ako? Ngumisi si Danica at sumigaw, 1 stone grade array, 30,000 spirit stones. Nanatili ang tingin ni Jackson sa drawing at ilang sandali pa ay saka lamang siya nagsalita ng may seryosong mukha, hindi ko inakalang itatago ng Larsen clan ang ganoong bagay. Bata, ano sa tingin mo ang 1.8 milyong spirit stones? Ano? Napanganga silang lahat, lalo na si Danica. Hindi niya kailanman pinangarap ang araw na ang supervisor ng Veiled Dragon Pavilion, si Jackson, ay magbibigkas ng ganito kalaking bilang. 20. Tito Jackson. Pinagmasdan ni Danica si Jackson na nanlalaki ang mga mata, na sa halip ay pinagmasdan ng kalmadong si Ethan gamit lamang ang kanyang mga mata. Tumingin pabalik si Ethan nang nakangiti, napakababa. Anong? Sumigaw silang lahat bilang tugon. Ang 8 milyon ay isang hindi maisip na kayamanan para sa angkan ng Larsen. Hindi kailanman pinangarap ni Andrea na magkaroon ng ganitong kayamanan. Ngunit sa paningin ni Ethan, hindi ito sapat. Nalilitong tumingin sa kanya sina Andrea at Kapitan Peyton. Kung hindi lang dahil sa ipinanganak at lumaki sa Cloud Manor, iisipin nilang isa siyang maharlikang inapo. Hanggang saan ang nilakbay ng kanyang tingin. Pero bago pa man makabawi ang iba mula sa atake ni Ethan, dumating ang tugon ni Jackson. Naiintindihan ko, pero ito na ang pinakamaraming maibibigay ng matandang ito. Kung ganoon ibebenta ko ito bilang pabor para kay Lolo Jackson sa ganitong presyo. Nahihiyang humajejek si Andrea habang pinupunasan ang kanyang noo. Hindi niya akalain na ang isang basta-basta na pagkuha mula kay Ethan ay magkakaroon ng ganoon kalaking halaga na kakailanganin ng lahat ng kayamanan ni God I. Jackson para mabayaran ito. At sa itsura nito, tila nakatutok na ang atensyon ni Jackson dito. Kaya naman, mas makabubuting makuha ang kanyang pabor at maging maayos ang relasyon nila ni Veiled Dragon Pavilion. Nagpakita si Jackson ng isang masayang ngiti, gaya ng inaasahan, at mas maingat habang iniikot ang drawing. Pero pagkatapos, hinampes ni Ethan ang mesa, dahil hindi ka maaaring tumaas pa, wala nang saysay ang kasunduan. Ethan. Tumingin sa kanya si Andrea, ngunit hindi niya ito pinansin at inabot ang scroll. Pinaikit ni Jackson ang kanyang mga mata at inilabas ang kanyang kahangahangang kapangyarihan, bata, gusto ito ng matandang ito. Sa ilalim ng napakalaking pressure, lahat ay umatras, habang sina Andrea at Kapitan Peyton ay labis na nabigla. Mas mataas si Jackson kaysa kay Reger. Ang pag-asar sa kanya ay katumbas ng agarang kamatayan. Gayunpaman, pinigilan ni Kindstone ang sarili sa ilalim ng kapangyarihan ng lalaki at ngumisi pa, Lolo Jackson, sinisira mo ang reputasyon ng Veiled Dragon Pavilion. Bata, hindi ka ba natatakot? Mas lalong itinaas ni Jackson ang kanyang kapangyarihan. Di ba? Sandali siyang nawala ng malay, binawi ni Jackson ang kanyang kapangyarihan at tumawa, hahaha, mabuting bata. Dahil ikaw ang namamahala sa angkan ng Larsen, wala silang dapat ipag-alala. Nalito ang iba. Isang hakbang na lang ang layo ng dalawa para magagawa ng santukan at sa sumunod na sandali ay nauwi sa usok ang lahat. Gayunpaman, walang nakakaalam na ang dalawa ay nag-iisip na lamang ng tungkol sa labanan mula sa lakas ng loob. Inilabas ni Jackson ang kanyang kapangyarihan upang palambutin si Ethan at ibenta sa kanya ang bunutan. Sa halip, hinayaan ni Ethan ang panggigipit at tinanong ang matanda tungkol sa kanyang karangalan. Ang Veiled Dragon Pavilion ang nangungunang appraising house sa 7 maharlika. Kung ang pamimilit na ito ay lumabas, hindi maiisip ang pinsalang magaganap. Tumaya si Ethan sa kanyang kapalaran at sa lugar ng karangalan ng angkan sa puso ni Jackson at nanalo. Matalim na tumingin si Jackson kay Ethan at direktang lumapit, bata, alam kong hindi ka pumunta rito para ibenta lang ang drawing na ito. Ano ang mga kondisyon mo? Nakangiting itinulak ni Ethan ang draw sa harap ni Jackson, makatarungang alok ang 10 milyon. Simulan natin sa pagbabayad mo sa amin ng 1 milyon at dahan-dahanin ang natitira. Iyon ay. Tiningnan ni Jackson ang scroll at saka tumango pagkaraan ng ilang sandali, sige. Hanggat hindi nababayaran ang utang, ang Veiled Dragon Pavilion ay may utang sa Larsen clan. Kinuha ni Jackson ang balumbon at umalis.
Ngunit nang makaalis na siya, nanatili ang kanyang boses, Little Danica, bigyan mo sila ng 1,000,000 Spirit Stone at ilabas mo sila. Oo. Nabalot ng iba't ibang kaisipan si Danica dahil ngayon lang niya nakita si Jackson na may ganitong kaasimangot. Pagbalik niya kay Ethan, ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong may ganitong kasiya siyang ngiti. Sumunod, iniabot niya ang 1,000,000 Spirit Stone at nakita ang mga ito. Sa gate, sabik na sabik ang dalawang gwardya na dumating sila at turuan sila ng kahit ano, ngunit ang magalang na saloobin ni Danica ay nagpagulo sa kanilang mga plano. At nang marinig nila ang kasunduang ginawa nila kasama ang 1,000,000 Spirit Stone, sila ay natigilan. Hindi nila kailanman naisip na ang isang liblib na lugar na tulad nito ay maaaring may kaakibat na napakahalagang kasunduan. Ito ay naging isa sa 3 nangungunang kasunduan sa kasaysayan ng Veiled Dragon Pavilion. Nako, salamat sa Diyos at wala tayong ginawa at baka may dumating na sakuna. Pinanood ng isang gwardya ang 4 na umalis at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Ang isa naman ay yumuko lang. Iginagalang ng Veiled Dragon Pavilion ang isang mayamang angkan. Kung may sino man sa kanilang mga tauhan ang manggahas na saktan ng angkan, papatawan ng parusa ang maharlikang angkan. Sa kaso ng isang angkan na may 1,000,000 Spirit Stone, ang kawalan ng kagandahang asal ng mga gwardya ay magtatapos pa nga sa kanilang pagkamatay. Habang iniisip ito, nagsimula silang pagpawisan ng husto. Sa kabilang banda, bumalik si Danica kay Jackson na ngayon ay tinitingnan ang bawat detalye ng hanay ng mga nasa unang baitang. Tio Jackson, hindi ba't isa lang itong array para sa unang baitang? Paano ito naging 10,000,000? Ngayon lang ako nakakita ng ganoon kamahal na item, tanong ni Danica pagpasok niya sa pinto. Bumantong hininga si Jackson at itinuro ang katabi niya, Little Danica, tingnan mong mabuti, baka ito lang ang nag-iisa sa ganitong uri sa imperyo. Ito ay. Kumislap ang mga mata ni Danica sa gulat. Isang sinaunang hanay. Ipinakita ni Jackson kung gaano siya naantig sa bawat salita, ang mga sinaunang hanay ay isang nawawalang sining, ngunit ito ay halos napatunayan na ang kanilang pag-iral. Ito ay walang katumbas na halaga, at kahit 10,000,000 ay napakababa na. Ano? Ganoon ba kahalaga iyon? Tumango si Jackson at nagpakita ng isang parang batang ngiti, na para bang nakuha niya ang kanyang pinakaiingat na laruan. Ngunit may naisip siya na nagpalungkot sa kanyang kalooban. Little Danica, sabihin mo kay Jacob na maghanap ng 5 eksperto at bantayan ang angkan ng Larsen. Nasaktan nila ang angkan ng Ren ngayon. Bakit natin sila dapat tulungan? Sumanghel si Jackson, hindi ka ba nakikinig? May utang tayo sa kanila. Nagsimulang maalala ni Danica. Kaya ito ang pinagtatalunan ni Ethan at Jackson. Gayunpaman, natalo ang veteranong tiyuhin na si Jackson sa negosasyon ng isang tuta. Siyempre, masama ang loob niya. Hindi napigilan ni Danica ang mapatawa. 21. Nang ikalawang araw, nagmumuni-muni si Ethan sa kanyang silid sa tavern ng may papalapit na nagmamadaling mga yabag. Dali-daling pumasok si Kapitan Peyton na may nag-aalalang mukha. Pinapalibutan tayo ng Ren clan sa labas. Dahan-dahang iminulat ni Ethan ang kanyang mga mata, at napangiti ng kakaiba, nandito na sila sa wakas. Bakit ang kalmado mo? Walang pakialam na lumabas si Ethan, kanina ko pa sila hinihintay. Sabihin mo sa magkapatid na lumabas din. Hindi mapigilan ni Kapitan Peyton ang umirap ng walang magawa. Si Ethan ang opisyal na kaitiwala ng angkan ng Larsen at tinatawag niya ang mga batang binibini at batang Panginoon sa harapan ng iba, ngunit kapag sila lang dalawa, wala siyang ganoong pagpipigil. Kung nakaraan lang iyon, malamang ay ginawa na sana ni Kapitan Peyton ang lahat para ipatupad ang mga patakaran ng pinuno ng angkan. Ngunit nasanay na siya sa matigas ang itsura ngunit malambot ang pusong si Ethan. Nakagawian na niyang punahin ang magkakapatid ng paulit-ulit, ngunit siya ang unang sumusuway sa kanila kapag kinakailangan. Tulad kahapon, nang sawayin niya si Andrea dahil sa pagsasalita niya ng wala sa lugar at muntik nang masira ang kanilang kasunduan. Bagamat napagkamalan siya noong mga panahong iyon, alam ng batang binibini nang makita nilang paalis si Jackson na malaking pabor ang ginawa ni Ethan para sa angkan ng Larsen.
Dahil sa kung paano nakapagbigay ng milyon-milyong spirit stones ang sirang Larsen clan, hindi sila malalagay sa alanganin na sitwasyon ng pamumuhay sa mga lansangan o pag-asa sa iba. Ang pinakamahalaga ay ang pagsusuri ni Jackson kay Ethan. Hanggat nasa kanya ang angka ng Larsen, tataas ang antas nito. Isang lalaking may kakayahang nakatayo sa tuktok. Hinimas ni Kapitan Peyton ang kanyang baba, tumingin kay Ethan sa huling pagkakataon na may paghanga, saka sinundo ang magkapatid. Di nagtagal, sinamahan sila ni Kapitan Peyton kay Ethan sa bulwagan ng taberna. Bakas pa rin sa mukha ni Andrea ang bakas ng hinanakit mula sa pagniwi kahapon. Tayo na, batang binibini at batang Panginoon. Sumenya si Ethan palabas gamit ang kanyang mga mata at sumanghel si Andrea habang hinihila niya ang kanyang kapatid. Binuksan ng tagapangasiwa ng tavern ang mga pinto ng may langit-ngit. Ipinakita ni Andrea ang kanyang mga katangian bilang isang batang binibini sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang tindig at ekspresyon sa mga katangiang karapat-dapat sa ganitong katayuan. Bumantong hininga pa nga si Ethan sa loob-loob niya na isa siyang magandang halimbawa ng isang ginang ng isang angkan. 30 gwardya ng Ren Clan ang nakatayo sa labas, mga eksperto sa chi condensation. Nangunguna si Rowena at isang matangkad at marangal na batang Panginoon. May hawak siyang pamaypay habang ang kanyang malamulto na mga mata ay naglilibot sa malambot na katawan ni Andrea. Nang mapansin ni Andrea ang tingin nito, inilipat niya ang tingin kay Rowena, bakit nagdala ang batang Miss Ren ng napakaraming tao para hanapin tayo? Humph, bakit mo pa itatanong kung alam mo na namang nasaktan niya ang batang binibining ito sa Collins Manor? May puot na itinuro ni Rowena kay Ethan, sisiguraduhin kung lilipulin ko ang buong angkan ng Larsen ngayon. Kumunat ang noo ni Andrea at mas hinigpitin ang pagkakahawak kay Dexter, ngunit ang pagtingin sa relax na si Ethan ay nakapagpagaan ng kanyang tensyon. Sa mga sandaling ito ng matinding panganib, nilulutas ni Ethan ang lahat ng problema. Maging sa harap ni Reger o kahit ni Jackson, ang kanyang tuso at maingat na pagpaplano ang nagligtas sa kanila. Sa harap ng dalawang ekspertong iyon, walang-wala ang mga taong ito. Alam ni Andrea, hanggat kalmado si Ethan, parang maayos na ang lahat. Nang makitang hindi tumitigil si Ethan, nagsimulang ngumiti si Andrea, itinaas ang kanyang baba ng may kumpiyansa, ang aking angkan ng Larsen ay naghari sa Rockland City sa loob ng maraming siglo, sa tingin mo ba ay yayain kami dahil lang sa sinabi mo? Batang binibining Ren, ang iyong angkan ay ilang dekada pa lamang narito, sana'y mag-ingat ka sa iyong tono. Sa wakas ay nabawi na ni Andrea ang kanyang marangyang katayuan noong panahon ng kasaganaan ng angkan ng Larsen. Dahil sa kanyang kumpiyansa, nawala nang masabi ang iba. Binago ng mga manunood si Rowena sa isang tusong alipin habang itinataas naman si Andrea sa isang maharlikang ginang. Nang mapansin ang kanilang mga ekspresyon, namula ang mukha ni Rowena, at pumutok ang Yuan Chi, Andrea, ituturo ko sa iyo ang kahulugan ng isang bumagsak na angkan. Sinugod niya ito at nagmadaling protektahan si Kapitan Peyton upang protektahan ang kanyang batang binibini. Ngunit bago pa sila magkita, isang tagahanga ang huminto sa pagitan nila. Pinsan. Pinagmasdan siya ni Rowena nang may pamumula sa mga mata. Hindi niya ito pinansin, nagpakita siya ng respeto kay Andrea, binibining Larsen, patawarin mo po ang kawalan ng magandang asal ng pinsan ko. Pumunta kami sa inyong tahanan para sa inyong kaitiwala upang humingi ng hustisya para sa aking pinsan. Wala itong kinalaman ang binibini. Kung ibibigay mo siya, ginagarantiyahan kong hindi ko sasaktan ang sinumang miyembro ng angkan ng Larsen. Pinsan, hindi ba't sinabi nating lilipulin natin sila, bakit? Natatarante na si Rowena, pero tinakpan niya ang mukha nito ng pamaypay. Maaari ko ring ibalik ang dating kaluwalhatian sa angkan ng Larsen. Hindi na kailangan, si Ethan ay bahagi ng angkan ng mga Larsen. Kung gusto mo siyang guluhin, buong angkan ang kaharap mo. Kung mayroon kang anumang reklamo, lumapit ka sa akin. Ako ang namamahala sa angkan ng mga Larsen. Walang takot na tumayo si Andrea sa harap ng lahat. Nawala ang ngiti ng binata at umiling, hinihimok ko ang batang binibini na huwag magpadala sa emosyon. Kung alam mo lang kung sino ako, baka hindi mo rin sabihin ang pareho. Nakasimangot na tinitigan siya ni Andrea. Ako si Ivan Yu, isang disipulo ng Hell Valley.
Nagulat si Andrea at umatras ng 2 hakbang, iyon ay 7 bahay ng mga Maharlika. Hahaha, natatakot ka na ba? Tumawa ng may pagmamalaki si Rowena. Lahat, maliban kay Ethan, ay nagpakita ng malungkot na ekspresyon. Walang dahilan para matakot na makipagkita kay Jackson dahil sila ay nakikipagnegosasyon, ngunit sa kasong ito, sila ay magkasalungat sa Hell Valley. Kahit sino mula sa 7 maharlikang bahay ay kailangan lang magtaas ng isang daliri at ang isang mortal na angkan ay babagsak o uunlad. Hindi nakakapagtaka na kahit ang pinuno ng angkan na si Rhaegar ay nakita ang kahalagahan ng babae ng angkan ng Ren, ang kanyang angkan ay may koneksyon sa 7 maharlikang bahay. Ethan. Hinawakan ni Andrea ang kamay niya habang nanginginig ang boses nito. May nakakapanatag ng ngiti, humakbang siya paarap, ako ang kaitiwala ng angkan ng Larsen, si Ethan. Ano ang masasabi mo sa pakikipaglaban ng isa-isa? Humph, tama ang pinsan mo. Isa kang arrogant na alipin, pangungutya ni Ivan habang papalapit sa kanya, lahat tayo laban sa isang taong katulad mo ay sisire sa reputasyon ng Hell Valley. Sa huling salita niya, isang tunog ng whoosh ang dumaan at naglaho si Ivan. Nanliit ang mga mata ni Ethan, at umikot pa atras. Nang tumingin siya sa unahan, may bakas ng dugong damaloy sa kanyang mukha. Habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang pisngi, ang binata ngayon ay nasa dating posisyon ni Ethan. Humph, kaya pala naiwasan mo. Tinitigan siya ni Ivan ng masama, na parang pinaglalaroan lang siya nito. Ika-6 na patong ng Chi Condensation, demonyong tagapagsaka. Ngumiti si Ethan at pumikit, kawili-wili. Noong umatake si Ivan na parang demonyo, kung hindi lang isang veteranong demonic cultivator si Ethan, napatay na sana siya nito. Ngunit isiniwalat nito ang katangian ng Hell Valley, ang pagiging isang demonyong pangkat. Kung may iba pang makakaharap ng ganitong problema, mahihirapan siyang harapin ito. Nagkamit ng kapangyarihan ang mga demonyong cultivator sa anumang paraan, puno ng panganib at malupit na kalikasan. Ang mga matuwid na cultivator ay gumamit ng kabaligtaran na pamamaraan, unti-unti itong ginagawa. Hindi sila kasing kahanga-hanga ng mga eksperto sa cultivation ng mga demonyo, ngunit halos hindi sila nakakaranas ng mga problema sa cultivation. At ito ang dahilan kung bakit kahit nasa ika-6 na patong-patong pa lamang siya, mas mapanganib si Ivan. Ngunit nasa pangalawa si Kindstone, at ang pagkakaiba ng 4 na patong-patong ay magpapahirap sa kanya kahit sa isang matuwid na cultivator. Swerte naman si Ethan na isang matandang halimaw sa malademonyong cultivation, at alam na alam niya ang mga sing at pamamaraan nito. Ito na lang ang tanging pag-asa niya para magtagumpay. Ayos ka lang ba? Nag-aalala si Andrea, habang pinapanood ang dugong dumadaloy sa kanyang pisngi. Pinunasan niya ang dugo at nagpakita ng isang nasasabik na ngiti. Hindi naman sa hindi pa siya nakikipaglaban sa mas matataas na antas noon, kundi puro sila matuwid na mga cultivator. Ito ang una niyang engkwentro sa isang demonyong cultivator sa ganitong sitwasyon at nagsimulang masiyahan sa kakaibang karanasan nito. Laban. Kahit wala rito ang angkan ng Larsen, mahalaga pa ring ituloy ang laban na ito alang-alang sa kanyang maingat na mga pukana. Walang loika ang laban na ito, dahil ang kanyang kumukulong dugo ang nagdidikta sa kanyang mga galaw. Nagulat si Ivan sa uhaw sa dugong tingin ni Ethan. Ayon sa sentido komon, dapat sana'y nawalan na ng buhay si Ethan dahil sa unang hakbang niya, at kahit na makatakas pa siya sa pamamagitan ng isang himala, matatakot pa rin siya ng walang malay. Ngunit sa halip na takot, nagpakita si Ethan ng pananabik at pagkauhaw sa labanan. Pwede ba? May naisip si Ivan pero napilitan siyang hamarang. Bang! Isang palad na may dugo ang sumabog sa kanyang kamay, paulit-ulit siyang itinulak pa atras. Nang sa wakas ay tumigil siya, tumutulo ang dugo sa kanyang kamay. Pinsan, mag-ingat ka. Kahit si Rhaegar ay nagduso mula sa palad na ito, payo ni Rowena. Kumunat ang noo ni Ivan, ang kanyang casual na ekspresyon ay naging seryoso, mahirap ito. Hindi ko inakalang makakakilala ako ng isang taong katulad niya. Nakita niyang nakangiti si Ethan kaya bumantong hininga siya sa loob habang nag-iisipan pa ang sarili. 22. Ang malademonyo na paglilinang ay may iisang hangarin, ang kapangyarihan.
Samantala, ang matuwid na landas ay sumusunod sa mga itinakdang tuntunin upang bumuo ng matibay na pundasyon at sumulong ng paisa-isa. Dahil sa mabangis na paghabol na ito, ang mga malademonyo na tagapaglinang ay itinuturing na mga baliw, na gumagamit ng anumang kasuklam-suklam na paraan upang mapalawak ang kanilang kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit kinatatakutan sila ng mga matuwid na tagapaglinang. Ang pakikipaglaban sa kanila ay katumbas ng pakikipaglaban sa isang baliw. Dahil sa kaalamang ito, nagsimulang magsisi si Ivan sa pakikipaglaban kay Ethan. Sa kabila ng tiwala sa kanyang tagumpay, ang pakikipaglaban sa isang walang prinsipyong demonyong cultivator ay tiyak na magdudulot ng negatibong epekto sa kanyang panig. Kailangan kong ayusin ito agad. Kumislap ang mga mata ni Ivan na may balak na pumatay at lumabas ang maitim na asul na enerhiya mula sa kanyang palad. Agad na nanlamig ang hangin sa paligid niya at maging si Andrea, na 10 talampakan ng layo, ay naramdaman ang lamig na dumidampi sa kanya. Batid niya ang panganib nito at ang kanyang puso ay nasa takot. Ngunit bago pa niya mabalon si Ethan, si Ivan ay naging isang itim na anino at sumugod. Lahat ng mga bulaklak sa daan ay nalanta. Martial art na may mataas na ranggong mortal, Hellclaw. Bang! Tinamaan ni Ethan ang dibdib ng maitim at malamig na enerhiya hanggang sa dumura ito ng dugo kasama ng mga piraso ng yelo. Humph! Nasa akin ang puso mo. Kahit ano pa ang gawin mo, wala ring silbi. Natuwa si Ivan na gumana at nakarelax ang biglaang pagtama niya. Mayroong 4 na patong ng kapangyarihan sa pagitan nila, at kahit na mga demonyong cultivator, kahit ano pa ang kakaibang mga pamamaraan o kalupitan, kapag ang puso ng isang tao ay nasa isang bisyo, hindi niya magagamit ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan. Para na rin itong kawalan ng kapangyarihan. Naghiyawan si Rowena sa tagumpay ng kanyang pinsan, patayin siya. Habang si Andrea at ang iba pa ay kinakabahan. Tumanggo-tango sa loob, kahit alam niyang padalos-dalos at madaling magalit ang kanyang pinsan, kinailangan pang aminin ni Ivan na totoo ang kanyang mga sinabi sa pagkakataong ito. Ang isang demonyong kaaway na cultivator ay hindi dapat iwanang buhay. Dahil ang paghihiganti ng isang demonyong cultivator ay palaging magiging walang awa. Ngayon, isa na namang maitim na asul na palad ang tumutok sa ulo ni Ethan, Humph, mamatay ka. Gulat na gulat sina Andrea at ang iba pa, parang kinakabahan. Ngunit kasunod ng isang pagsabog, maayos ang ulo ni Ethan habang si Ivan ay tumilapon na parang isang manika, na may madugong arko sa hangin. Blood palm. Sigaw ni Ethan, habang nanatiling nasa posisyon ng pagsasagawa ng galaw. Imposible yan. Gumapang si Ivan na tumayo at napahawak sa kanyang dibdib ng may hindi makapaniwalang ekspresyon, selyado ko na ang puso mo, paano mo pa nagagamit ang martial arts? Humph! Walang hindi kayang gawin si Kuya Ethan. Itinaas ni Dexter ang baba niya habang si Andrea at ang iba pa ay humagalpak ng tawa. Pero pagkatapos, muling dumura si Ethan ng dugo. Biglang may butas na bumalot sa kanyang dibdib na siyang nagpalabas ng dugo. Anong nangyayari? Natigilan si Andrea habang si Kapitan Peyton ay sumugod upang alalayan ang bumagsak na si Ethan. Tanging si Ivan lamang ang nakaintindi at humajejek, parang sinadya niyang sumabog ang puso niya nang gamitin ko ang aking kasanayan sa kanya para makawala sa pagkakahawak ni Hellclaw. Hindi na siya magtatagal. Anong sabi mo? Kinakabahan si Andrea. Hindi siya pinansin, at kinutya ni Ivan ang malabong mata na si Ethan, sayang naman. Kung nasa yugto ka ng buhay ko, ang galaw mo ay haantong sa pagkawasak ng isa't isa. Pero haantong ito sa pagbilis ng iyong kamatayan. Kahit na nasaktan ka, kaya kitang patayin. Sinugod niya si Ethan at, kahit na bumaba ang bilis niya, hindi ito nakayanan ni Andrea at ng iba pa. Hindi. Tumalon si Andrea sa harap ni Ethan habang nakabuka ang mga braso. Ngumisi si Ivan, hihihi. Batang binibining Larsen, ayaw kitang patayin. Whoosh! Nakita ng mga miyembro ng angkan ng Larsen ang kuko ni Ivan ngunit wala silang kapangyarihang pigilan ito sa paglapit sa ulo ni Ethan. Gustong patayin ni Ivan si Ethan sa harap nila. Nang maramdaman ang paparating na panganib, ngumiti si Ethan ng kakaiba. Bang! Bigla, ang maitim na kuko ay nasabit sa isang mahigpit na kapit na parang bisyo. Martial art na may ranggong mid-mortal, Hidden Dragon Claw.
Itinaas ni Ivan ang kanyang ulo at nakita ang isang mainit na mukha na sumasalubong sa kanya. Pagmamayari ito ng isang binata na nasa edad 18, nakasuot ng gininto ang damit at isang scholar na mukha, ngunit may matalas na pares ng mga mata. Jiro Long. Nagngalit ang mga ngipin ni Ivan. Nabigla si Rowena, Wild Dragon Pavilion. Ivan Yu, kailangan mo bang pumatay para sa bawat maliit na pagkakamali? Ngumiti si Jiro. Responsibilidad ko yan, bahala ka na. Umiling si Jiro, maaaring magmukhang mabait, ngunit may tiyak na determinasyon sa kanyang mga mata. Inutusan ako ni Tio Jackson na protektahan ang angkan ng Larsen. Kung gusto mo siyang patayin, kailangan mo siyang dumaan sa akin. Bakit biglang naging ang Veiled Dragon Pavilion? Nang inig si Rowena, hindi niya akalain na makakakuha ang angkan ng Larsen ng tulong mula sa Veiled Dragon Pavilion. Ang angkan ng Ren ay nasa ilalim ng proteksyon ng Hell Valley at kahit 4 na tao lamang ang angkan ng Larsen, mayroon silang Veiled Dragon Pavilion bilang suporta. Batay sa pinagmulan, ang tanging angkan na maaaring lumaban sa angkan ng Ren sa Rockland City ay ang angkan ng Larsen. Pinahina nito ang kahusayan ni Rowena. Isang angkan sa ilalim ng suporta ng Veiled Dragon Pavilion ang tiyak na babangon. Habang nakatitig kay Andrea, halos hindi maitago ni Rowena ang puot sa kanyang mga mata. Jiro, pareho tayo ng lakas. Sa tingin mo ba ay kaya mo silang protektahan? Tiningnan ni Ivan si Ethan na nakabitin sa sinulid na may intensyong pumatay. Seryoso ang mukha, malamig na sinabi ni Jiro, Ivan Yu, huwag mong kalimutan ang mga sugat mo. Sa tingin mo ba ay kaya mo akong tapatan kung sino ka ngayon? Bago pa siya makasagot, sinabi ni Jiro, alam ko ang gusto mong sabihin, na ang isang demonyong cultivator ay kaya magpakita ng 120% ng kanyang kapangyarihan. Pero kung lalaban tayo rito, magdudulot ito ng bukas na digmaan sa pagitan ng ating mga kabahayan. Handa ka na bang pasanin ang ganitong responsibilidad? Nag-alangan si Ivan. Ang Hell Valley at Veiled Dragon Pavilion ay kabilang sa 7 noble houses, ngunit magkasalungat din. Sandali na lang bago sumiklab ang digmaan, ngunit hindi ngayon. Kung sisirain niya ang plano ng kanyang angkan, hindi niya kakayanin ang mga kahihinatnan nito. Saktong pagkatango niya ay may kamay na humawak sa dibdib niya. Mabilis niyang inihagis ang kanyang Yuan Chi sa takot upang harangan ang atake, ngunit isang bigla ang enerhiya ng dugo ang Sumire sa kanyang kontrol. Sa isang iglap, ang kamay ay tumusok sa kanyang dibdib at hinawakan ang kanyang puso. Hindi ba't binalaan ka na ng iyong Panginoon? Sa isang labanan laban sa mga demonyong tagapagsanay, huwag mong pababayaan ang iyong pagbabantay o mawawalan ka ng buhay. Isang pamilyar na boses ang narinig ni Ivan habang ang kanyang mga mata ay sinalubong ng masamang ngiti ni Ethan. Hindi mo kaya? Gulat na gulat si Ivan. Nasa bingit ng kamatayan si Ethan ngunit ngayon ay mayroon ng lakas para gumalaw. Ngunit ang mas nakakagulat pa ay mas malakas at mas mabilis siya kaysa noong unang nakalaban siya ni Ethan. Malinaw na ang lahat ngayon. Nahulog siya sa kanyang patibong, at hindi lang siya. Lumingon siya sa parehong gulat na si Jiro na may nagmamakaawang tingin. Iligtas mo ako. Mamatay ka. Umalangaw-ngaw sa tenga ng dalawa ang demonyong boses ni Ethan at pareho silang sumigaw, hindi. Huli na ang lahat. Nabunot na ni Ethan ang puso ni Ivan. Parang bukalang dugong damaloy mula sa dibdib ni Ivan habang siya ay bumagsak. Ayaw niyang makipaglaban sa isang demonyong cultivator dahil bawat galaw ay planado at mabagsik. Pinsan. Napaiyak sa sakit si Rowena habang nalilitong naglalakad patungo sa katawan nito. Mabilis siyang kinuha ng mga gwardya ng Ren Clan at umalis. Wala na silang suporta at ang lugar na ito ay puno ng mga tauhan ng Veiled Dragon Pavilion. Ang kalmadong si Jiro, na unang beses na nakasaksi sa kamatayan, ay napalunok ng matuyo at humarap kay Ethan. Nakita niya ang tumitibok pa ring puso sa kamay ni Ethan at pinagpawisan. Nakita niya ang marami sa mga demonyong cultivator ngunit si Ethan ang pinakanatakot sa kanya. Kung ikukumpara niya sila, ang mga demonyong cultivator na nakita niya ay mga maharlika kapag kalaban niya ang mga pamamaraan ni Ethan. Ikaw ba ang ipinadala ni Lolo Jackson para protektahan kami? Salamat sa tulong.
Pakiusap, padalhan siya ng mensahe na hindi na namin kailangan ng proteksyon. Inihagis ni Ethan ang kanyang puso at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Gumanti ng mapait na ngiti si Jiro. Pagkatapos ay umalis siya ng walang imek parang isang taunang general. Pagkalipas ng 6 na oras, sa loob ng Veiled Dragon Pavilion. Bang! Hinampis ni Jackson ang mesa sa galit habang ang tanging mata niya ay halos lumuwa na. Nakatayo sina Jiro at Danake na nakayuko ang mga ulo, hindi ng ahas na sumilip. Hindi ko inakalang darating ang araw na ako, si Jackson, na gumalaw ng walang hadlang sa buong mundo, ay maagaw ngayon ng isang batang walang hiya. Hindi ko akalain na sisirain niya ang lahat ng plano ng ating angkan. Nagatubili si Danake at nagtanong, Tio Jackson, hindi ko maintindihan. Ano ang kinalaman ng palihim na pag-atake ni Ethan sa Veiled Dragon Pavilion? Hanggal na bata. Mura ni Jackson, nandoon si Jacob at kalaban niya si Ivan, nakita iyon ng lahat. Napatay ng baliw na iyon si Ivan bago pa man si Jacob. Sabihin mo sa akin, kanino sisisihin ang lahat? Larsen Clan. Sabi ni Danake na parang halata naman. Tumawa si Jackson habang umiiling. Paliwanag ni Jackson, Little Danake, naniniwala ka ba na ang isang maliit na angkan ay maglalakas loob na patayin ang isang disipulo ng 7 noble houses? Umiling si Danake matapos itong pag-isipan. Nagpatuloy si Jiro, kung hindi ka man maniwala, tiyak na tatanggi ang Hell Valley at Ren Clan. Sisisihin nila tayo. Ano? Pero ibig sabihin niyan ay tayo ang mapapahamak. Bakit tayo ang dapat maging dahilan ng kapahamakan ng angkan ng Larsen? Humph, swerte. Lahat ng ito ay gawa ng punk na iyon. Mula kay Jacob, nauunawaan kung malapit nang mamatay ang bata nang dumating siya. Kahit nagustuhin pa ni Ivan ang buhay niya, wala siyang magagawa dahil pinigilan siya ni Jacob. Pagkatapos ay palihim niya itong inatake gamit ang mas malakas na galaw kaysa noong una. Malinaw na sinasabi nito kung gaano siya katuso at na nagplano na siya ng maaga. Ano? Ibig sabihin ba noon ay alam na niyang naroon si Kuya Jiro simula pa lang at pinuntiryan niya si Ivan? Bulalas ni Danake. Bamantong hininga, umiling ang angkan ng Larsen sa kawalan ng magawa, ulol na babae, hindi lang siya nagplano laban kay Ivan, kundi isinama rin niya ang Veiled Dragon Pavilion at Hell Valley sa kanyang mga kalkulasyon. Maglalaban ang aming mga bahay habang tumatakas ang kanyang angkan ng Larsen. Imposible. Hindi ba siya natatakot na makasakit ng loob ang dalawang bahay? Naisip niya rin ito. Nang ibenta niya sa amin ang drawing na iyon, natukoy na niya ang posisyon ng aming bahay. Kung aatakihin namin sila o babalewalay ng kalagayan ng Larsen Clan, para na rin itong pagpapakita ng kahinaan sa harap ng Hell Valley, na sumisira sa karangalan ng aming Veiled Dragon Pavilion. Ang tanging pagpipilian lang natin ay protektahan ang Larsen Clan. Hay nako, nakuha na niya ako simula pa lang. Ang punk na ito ang pinakadelikadong lalaking nakita ko. Nang maalala ang nakaraang eksena, tumango si Jiro bilang pagsang-ayon. 23. Lumabas ka. Sa kalaliman ng gabi, sinusubukan ni Ethan na pigilan ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang dibdib habang nakaupo sa kama. Gusto sana siyang tulungan ni Andrea ngunit napasigaw siya palabas dahil sa sigaw ni Ethan. Sa kabila ng pagkapanalo laban kay Ivan, hindi naging maganda ang kanyang tagumpay. Kung hindi dahil sa kanyang palihim na pag-atake, ang laban ay magiging isang panig lamang, isang karaniwang nangyayari kapag may mga demonyong tagapagtanggol na sangkot. Ngunit nakaramdam siya ng matinding kawalan ng pangyarihan mula sa laban ngayon. Kahit 4 na patong ang pagitan nila, naniniwala siyang isa siyang demonic emperor, na kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay tiyak na tatapusin niya ang isang batang basa pa rin sa likod ng kanyang mga tainga. Ngunit ipinakita ng katotohanan na hindi lamang siya maaaring manalo, kundi hindi rin niya magawang mangibabaw sa laban. Kinailangan niyang umasa sa mga Pukana upang akitin ang Veiled Dragon Pavilion sa publiko at patayin ang kanyang kaaway nang hindi niya inaasahan sa pamamagitan ng pag-uudyok ng kaguluhan sa mga bahay, habang binibigyan din ng paraan ang angkan ng Larsen. Naging ayon sa plano ang lahat, ngunit hindi ito nag-iwan ng masarap na lasa sa kanyang bibig. Masyadong mahina.
Para mawala ang kanilang gulo sa Collins clan at ang angkan ng Ren, nasangkot sila sa tunggalian ng 7 bahay ng mga Maharlika. Nagpapalitan ito ng lason para sa isa pa. Tahimik muna ang lahat, ngunit kailangan nilang harapin ang problema sa kalaunan. Ngunit, sa kanyang maliit na kapangyarihan, hindi niya kayang protektahan ang sarili, lalo na ang angkan ng Larsen. Kailangan kong maging mas malakas agad. Nagngit-ngit si Ethan at gumawa ng kakaibang mga kilos ng kamay habang ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang nakakatakot na pulang ilaw. Sa sandaling ito, nagmumuni-muni si Orvin Collins sa isang silid nang biglang sumakit ang kanyang tiyan at pumikit ang kanyang mukha. Tumulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo at hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay. Isang madugong liwanag ang sumilay mula sa kanyang tiyan at lumabas ang isang sanggol na kasing laki ng palad. Ito ang Blood Infant ni Ethan. Noong panahong nasa Collins Manor siya, ipinasok ni Ethan ang Blood Infant kay Orvin upang kontrolin si Rhaegar Collins. Dahil napakabilis ng kanyang galaw, walang nakakita sa kanya. At sa ilalim ng banta ng buhay ng kanyang anak, napilitan si Rhaegar na palayain ang angkan ng Larsen. Dahil sa dugong sanggol sa katawan ni Orvin, nasubaybayan ni Ethan ang kanilang mga ginagawa. Makakatanggap siya ng maagang babala sa anumang planong maiisip nila. Ngunit ngayon, nawalan na ng halaga ang pag-espiya sa Collins clan. Nakita ng dugong sanggol ang walang malay na si Orvin at nagpakawala ng isang pang-iinis sa boses ni Ethan, "Humph, hindi ko kukunin ang buhay mo para masaksihan mo ang pagbagsak ng Collins clan." Ang Blood Infant ay naging pulang ilaw at lumipad palabas. Sa isang madilim na hardin, isang gwardya ng Collins clan ang nagpapatrolya ng may pulang ilaw na pumasok sa kanyang katawan. Hindi siya makapagsalita ng kahit ano dahil namamanhid ang kanyang katawan. Hindi nagtagal ay nanghina siya at isang mahinang hangin ang nagpakalat sa kanya at naging alikabok na nag-iwan ng pulang liwanag. Sa ganitong paraan, mahigit 30 gwardya ang nawala mula sa Collins clan. Sa tavern, humajejek si Ethan at pinapunte si Blood Infant para sa susunod na biktima. Siya at ang Blood Infant ay iisa. Nang pumasok ang Blood Infant sa isang cultivator, ginamit niya ang Demon Transformation Art upang sipsipin ang Blood Essence ng tao at ang Yuan Chi para pinuhin ni Ethan kalaunan. Hindi niya planong gamitin ang Blood Infant ng ganito kaga, pero kailangan niya ito para gumaling ang puso niya. Kaya mas mabuting bawasan niya na lang ang bilang ng Collins clan habang ginagawa niya ito. Naabot na ng Blood Infant ang Chi Condensation at kahit ang isang maagang eksperto sa bone tempering ay mahihirapan itong kalabanan. Para naman sa mga kalaban na nasa Chi Condensation, agad silang mapapatay nito. Kung nahawakan lang sana ni Ethan ang Blood Infant sa laban nila ni Ivan, baka nanalo na siya nang hindi na kailangang gumawa ng kahit anong tukana. Napabuntong hininga na lang siya habang iniisip kung gaano kaganda ang pagsasama ng Blood Infant at Demon Transformation Art. Napakahirap ang pagpapalaki ng Blood Infant, at kahit ang Patriarch Blood Demon ay nakarating lamang sa Saint Stage gamit ito. Gayunpaman, salamat sa Demon Transformation Art, itinaas ito ni Ethan sa Chi Condensation pagkatapos ng 10 araw na pagsusumikap sa tavern. Ginawa niya ito noong nakaraang pag-iisa niya. Noong unang araw ay itinatali niya ang Blood Infant at ang iba pa upang mabigyan ito ng Blood Essence. Dahil umabot na sa ganoong antas ang Blood Infant, oras na para mangolekta ito ng Blood Essence. At sa isang angkan tulad ng Collins clan, bibihira ang mga eksperto sa bone tempering, kaya hindi natakot si Ethan na baka mapahamak ang Blood Infant. Humantong ito sa isang walang pigil na pangangaso habang sinisipsip niya ang 50 gwardya pa. Ngunit ng plano na niyang lipulin ang anumang labi ng Collins clan, isang nakakatakot na enerhiya ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang eksperto sa demonyong cultivator. Nagulat si Ethan at iginiya ang Blood Infant patungo sa pinanggalingan. Dumating ito malapit sa isang maliit na silid, kung saan may mahinang liwanag na nagliwanag. Mayroong 24 na peak Chi Condensation Cultivator na nakabantay. Napukaw nito ang kuryosidad ni Ethan at iginuhit si Blood Infant sa isang bintana. Kung tungkol naman sa mga gwardya, hindi man lang nila matukoy ang Blood Infant, at hindi na nila ito makita. 3 matatanda ang nakaupo sa mga upuang pangbisita at pangunahing upuan sa loob ng silid. Ang nakaupo sa pangunahing upuan ay si Rhaegar.
Ang unang upuan sa kanyang kaliwa ay inuupuan ng isang kalbong matandang lalaki na may malabong mga mata at naglalabas ng kakaibang enerhiya. Nakilala ito agad ni Ethan, galing ito sa isang demonyong eksperto sa cultivator. Ang matandang lalaki sa kanan ni Reger ay nakasuot ng marangal na kasuotan at may mahinang bakas ng demonyong enerhiya na tumulo mula sa kanya. Ipinapakita nito na siya ay nasa kalagitnaan ng pagpapalit sa isang demonyong pamamaraan ng paglilinang. Ngunit si Reger at ang matandang lalaking nakadamit ng marangal ay nagpakita ng malaking paggalang sa kalbong demonyong tagapagsaka. Maaari ba itong pakiramdam ni Ethan ay may kakaiba siyang nararamdaman ng ikuyom ni Clanhead ang kanyang mga kamay sa harap ng kalbong lalaki. Elder Gian, ano ang utang na loob ko sa pagbisita ninyo ni Clanhead? Nakatitig ang mga matang malabo kay Reger hanggang sa manginig ito. Doon ngumiti si Elder Gian, sigurado akong alam mo na isang disipulo mula sa aking Hell Valley ang napatay ngayon ng isang Veiled Dragon Pavilion. Hindi ba't gawa ito ng angka ng Larsen? Napatawa ng mahina si Reger. Sa tingin mo ba ay maglakas loob ang angka ng Larsen? Tumawa si Elder Gian habang kumikinang ang kanyang maulap na mga mata. Ang alitan sa pagitan ng aking Hell Valley at Veiled Dragon Pavilion ay nasa isang walang kalaban-laban kung saan walang sino man ang nangahas na gumawa ng unang hakbang at basagin ang balanse ng 7 bahay. Ngunit ginamit ng Veiled Dragon Pavilion ang angka ng Larsen upang patayin ang aking disipulo. Ano ang kanilang pakay? Dahil dito, napigilan ni Ethan ang kanyang tawa. Gaya ng inaasahan niya, ang 7 bahay na ito ay tinatrato na parang mga hari sa loob ng napakaraming taon kaya hindi sila makapaniwalang may haamon sa kanilang awtoridad. Dahil sa kanilang kapalaluan kaya sila naniwala na may mas malalim na pukana sa halip na tanggapin ang nangyari ng harapan. Hindi naiiba ang Veiled Dragon Pavilion, handang tanggapin ang kawalang katarungang ito sa halip na magpakita ng kahinaan. Kung ganoon ay binisita mo ako dahil nagalangan si Reger. Hahaha, wala naman, tulungan mo lang kaming manektik sa Veiled Dragon Pavilion at unawain ang kanilang layunin. Mukhang ang pangyayaring ito ay magdudulot ng labanan sa pagitan ng mga bahay. Elder Gian, iyan ang Veiled Dragon Pavilion. Hindi sila kayang sakta ng aking Collins clan. Natarante si Reger. Naisip niya, bakit ba kayo mga 7 maharlikang bahay ang kinakaladkad ng maliit kong angkan dito? Umiling si Elder Gian at sinabi, Clanhead Collins, huwag kang magkamali ng intindi. Hindi mo kailangang makipagtalo sa Veiled Dragon Pavilion ng iyong angkan. Sinusubukan lang nila ito, ibig sabihin, ang pakikitungo sa Larsen clan at pagmamasid sa reaksyon ng Veiled Dragon Pavilion. Ano, angkan ng Larsen? Nagulat si Reger. Walang sino man sa Rockland City ang hindi nakakaalam ng laban ngayon sa pagitan nina Ivan at Ethan, ang angkang Larsen na iyon ay sinusuportahan ng Veiled Dragon Pavilion. Pero heto ka, hinihiling mo sa akin na guluhin ang angkang Larsen. Hindi ba't pareho lang din iyon ang pag-insulto sa Veiled Dragon Pavilion? Tumingin si Reger kay Clanheadren, para lamang makita itong ngumiti na may bahid ng pagiging mapang-akit. Sus Mariosep. Dahil napakalapit mo sa Hell Valley, bakit hindi mo nalang guluhin ang Larsen clan? Hindi ba gumawa ng eksena ang anak mo ngayon? Pero ngayong nakita mo na sila kasama ang Veiled Dragon Pavilion, hindi ka na naglakas loob na gumalaw kahit 1 pulgada. Nangangati ang ngipin ni Reger dahil sa puot ngunit wala siyang lakas ng loob na tumanggi sa Hell Valley. Ay, sa totoo lang, pinakaayaw ko ang punk na iyon, si Ethan. Pumunta siya sa angkan ko ilang araw na ang nakalipas para maghanap ng gulo. Hindi ko alam kung anong masamang panlilinlang ang ginamit niya, pero pinaubo niya ng dugo ang anak ko ng ilang araw at wala pa rin kaming nahahanap na lunas. Kung hahabulin ko siya, gagamitin niya ang parehong panlilinlang para kitilin ang buhay ng anak ko. Paf! Bago pa man matapos si Reger, halos hindi na mapigilan ni Ethan ang kanyang tawa. Iniwan niya ang Blood Infant sa loob ni Orvan para turuan ng leksyon ang Collins clan, ngunit hindi na niya ito ginamit muli pagkatapos. Hindi niya inaasahan na gagamit ang pinuno ng angka ng ganito kawalang saysay na dahilan para makatakas sa ganitong sitwasyon. Maging si Elder Gian ay nagduda sa mabulaklak na pananalita ni Reger at tumigas ang kanyang mukha.
Nang makita ito, nagmadaling naglahad si Rhaegar ng alternatibo. Elder Gian, si Clan Hedren ang pinakaangkop na tao para sa trabaho at malapit din siya sa Hell Valley. Hindi ka bibiguin kung hahayaan mo siyang mamahala sa gawaing ito. Hoy, Rhaegar, anong pinaplano mo? Napatalon si Ren, ang ulo ng clan, sa kanyang mga paa. Sakit ng ulo ang Larsen clan at hindi nila alam kung gaano kalapit ang kanilang relasyon sa Veiled Dragon Pavilion. Kung siya ang nagpasimula ng pakikialam ng Veiled Dragon Pavilion noong ginulo niya ang Larsen clan, tiyak na mapapahamak siya. Kahit magkamag-anak ang Ren clan at Hell Valley, ang una ay hindi kailanman isa sa 7 noble houses. Imposibleng mapunta sa maling panig ng Veiled Dragon Pavilion. Hindi alam kung ipaglalaban ng Hell Valley ang Ren clan. Ang paghabol sa Larsen clan ay parang pagpapakamatay lang. Nang makita ang dalawang angkan na nagpapahayag ng katapatan sa araw at umiiwas sa kanilang mga tungkulin sa mahahalagang panahon, napasigaw si Elder Gian, "Tama na, mga walang kwentang hanggal, hindi ko kayo kailangan. Maghahanap ako ng iba para sa trabaho. At saka, Rhaegar, dala mo na ba ang iyong spirit rank martial art, ang wind kick?" "Pakisuri po, Elder Gian." Nagmadali ang Collins clan na ipakita ang Jade Sleep, ngunit ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pag-aatubili. "Elder Gian, ito lang ang tanging spirit rank martial art na naipasa ng mga ninuno sa aking Collins clan. Sige, hindi kita pagsamantalahan." Sumanghel si Elder Gian at binato siya ng Jade Sleep. "Ito ang martial art na may ranggong espirito, Flaming Finger, mas mataas ang ranggo kaysa sa iyo." Tuwang-tuwa si Rhaegar, paulit-ulit na nagpasalamat. Naguguluhan si Ethan na nakatayo sa labas, nalilito ba ang Hell Valley na palitan ang isang mid-ranked martial art ng isang mas mababang ranggo? "Elder Gian, sino ang nakita mong makakasama sa Larsen clan, kung hindi mo mamasamain na itanong ko?" Hindi pinansin ang martial art na ipinagkaloob ng Hell Valley kay Rhaegar, at nagtanong si Clan Hedren. Tinakpi ni Rhaegar ang kanyang mga tainga para marinig ang sagot. Natatawang sumilay ang mga mata ni Elder Gian sa paghamak, "Kayong mga aso, natatakot kayong may pumalit sa inyo. Humph, relax lang kayo, taga Hell Valley ang taong yan. Plano ba ng Hell Valley na sumulong? Bakit?" Hindi alintana ni Rhaegar at Clan Hedren ang paghamak ni Elder Gian at nagulat sila. Kakaibang liwanag ang nasa mga mata ni Elder Gian, isa siyang especially iyan na matagal na nating itinanam sa Blackwind Mountain. Bundok ng Blackwind. Labis na nagulat si Ethan kaya't biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso at nawala ang kontrol niya sa kanyang enerhiya. Sino ang nandyan? Inihampas ni Elder Gian ang kanyang ulo at naglunsad ng isang atake gamit ang kanyang palad. Nawasak ang pinto ng ang Blood Infant ay naging isang pulang guhit ng liwanag at lumipad palayo. Ngayon lang nagmadaling lumabas si Elder Gian. Napakabilis. Hindi maliit ang pagkagulat ni Ethan, ngunit swerte niya dahil nakapalibot na ang mga gwardya sa lugar. Ngumisi siya at hinimok ang Blood Infant na pumasok sa isa sa kanila. Kumulo ang dugo. Nabigla ang mga gwardya nang sigaw ni Ethan ang gwardya. Dahil sa kawalan ng oras para umiwas, lahat ng iba pa sa tabi niya ay nawala ng buhay. Naharangan ng biglaang pagsabog ang figure ni Elder Gian, na nagbigay daan upang makatakas si Blood Infant. Nakita ni Rhaegar at Clan Hedren ang kawawang resulta at natakot sila. "Ano iyon?" Umiling si Elder Gian, ngunit naging seryoso ang kanyang mukha. "Hindi ko alam, pero malamang pag-aari ito ng isang demonyong tagapagtatanim." 24. Swoosh! Isang pulang ilaw ang sumilay sa kalaliman ng gabi, dumaan sa mga pinto at pumasok sa katawan ni Ethan. Bumantong hininga si Ethan at iminulat ang kanyang mga mata habang natutuwa. Mabuti na lang at mabilis na nakatakas ang Blood Infant kung hindi ay nasira na sana ito ng kalbong matanda. Hindi niya kailanman inakala na makakatagpo siya ng ganito kalakas na kalaban sa Collins clan. Kahit hindi niya makilala ang cultivation ng Elder, sigurado siyang hindi ito mas makapangyarihan kaysa kay God-Eye Jackson. At kapag nawasak ang Blood Infant dahil sa koneksyon ni Ethan dito, magdudulot din ito ng kapahamakan para sa kanya. Ngunit ang kabaligtaran din ang totoo. Kahit na sumabog ang kanyang puso, hindi siya mamamatay hanggat nabubuhay ang Blood Infant. Dahil sa sandaling nakipag-ugnayan siya sa Blood Infant, ito ang naging puso niya.
Kailangan kong magsikap palalo para mapabuti ang aking lakas. Ang kanyang malawak na karanasan ay nagsasabi sa kanya na may paparating na panganib. Sa ngayon, mukhang tahimik ang Hell Valley at Veiled Dragon Pavilion, ngunit ang Blackwind Mountain ay maaaring maging mitya ng isang sakuna kung saan ang Larsen clan ang nasa gitna. Ang kanyang kapalaran ay nakasalalay sa pagpapalakas ng Blood Infant to Bone Tempering Stage. Ito lamang ang paraan upang matiyak ang kaunting kontrol kapag nakilala niya ang isang eksperto tulad ni Jackson. Pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata at pinino ang Yuan Chi at Blood Essence na nakolekta ng Blood Infant. Sa sumunod na sandali, may mga pulang kislap na lumabas mula sa kanyang dibdib habang ang pulang enerhiya ay dumadaloy sa kanyang mga ugat patungo sa kanyang puso. Habang nagtitipon ng enerhiya, ang kabuuan ng kanyang dibdib ay nagsimulang gumaling. Ang kanyang mahinang tibok ng puso ay hindi nagtagal ay nagsimulang tumibok ng mas malakas. Sa loob lamang ng isang oras, gumaling ang kanyang dibdib, at wala ni isang peklat na naiwan. Kung hindi mo masasaksihan ang pagsabog ng kanyang puso, hindi ka maniniwala sa mga pangyayaring naganap kaninang umaga. Ipinagpatuloy niya ang pagpino ng natipon na Yuan Chi ng Blood Infant at nagiging itim na enerhiya. Ang isang bahagi ay dumaloy sa kanyang dantian at ang isa naman ay pabalik sa Blood Infant. Hindi bababa sa 50 Yuan Chi ng mga eksperto sa Chi condensation ang pinino at itinulak si Ethan sa ikatlong patong ng Chi condensation at sa bingit ng pagpasok sa ikaapat na patong. Kasabay ng mahinang kalabog, nakalusot sina Ethan at Blood Infant sa ikaapat na patong. Tuwang-tuwa si Ethan. Napakadaling dagdagan ang lakas. 10 araw pa lamang ang nakalipas nang pumasok siya sa ikalawang antas at narito na siya ngayon sa ikaapat na antas. Pero nang gusto niyang magtrabaho patungo sa ikalimang patong, natuklasan niyang naubos na ang reserbang Yuan Chi ng Blood Infant. Gusto niya sanang magpatuloy, pero kontento na siya na kahit papaano ay nakapagpatong-patong na siya ng 2 patong sa isang suntok. Tumingin siya sa bintana at pinagmasdan ang maaliwalas na kalangitan at lumabas para iunat ang kanyang mga binti. Ngayong paparating na ang Blackwind Mountain, kailangan niyang maghanap ng ligtas na kanlungan para sa angkan ng Larsen. Binuksan ni Ethan ang pinto ng kanyang silid ngunit bago pa siya makahakbang, isang kalabog ang umalangaw-ngaw at may nahulog sa kanyang paanan. Tumingin siya at nakita ang inaantok na si Andrea na muling bumangon dahil sa kahihiyan. Anong ginagawa mo? Kumunat ang noo ni Ethan. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pagkontrol sa Blood Infant kagabi at pagkatapos ay sa pagkultiba, kaya hindi niya nabigyang pansin ang nangyari sa labas ng kanyang silid hanggang sa puntong hindi niya ito napansin. Nako! Paano ako naging ganito kapabaya? Kung kaaway lang sana yun, patay na sana ako. Nang makita ang galit nitong tingin, humingi ng paumanhin si Andrea habang bumubulong, nag-aalala ako na lumala ang mga sugat mo kaya naghintay ako sa labas. Ngayong maayos ka na, aalis na ako. Teka, nagbantay ka buong gabi. Nagulat si Ethan. Namula si Andrea at tumalikod na para umalis ng mas mabilis kaysa dati. Sinamantala ni Kapitan Peyton ang sandaling ito para magpakita at nakitang ligtas si Kindstone at sumigaw sa tuwa, "Kapatid na Kindstone, gumaling ka na. Natakot kaming lahat sa sugat mo. Ang batang binibini ay laging nasa pintuan mo, nag-aalala para sa buhay mo. Nasaan siya? Umalis siya." Hinimas ni Ethan ang kanyang ilong at mahinahong sinabi, ngunit ang init ay bumalot sa kanyang puso. "Sampain mo ang demonyong may pusong ito." Sampain si Ethan. Paanong makakaramdam ng kahit ano ang maluwalhating demonyong emperador para sa isang simpleng babae? Siguro gawa ito ng demonyong may puso ng bata. Sige, matandang pang, dumating ka sa tamang oras. Sumama ka sa akin sa Veiled Dragon Pavilion. Pero paano naman ang batang binibini at? Relax ka lang, pagkatapos ng pangyayari kahapon, walang maglalakas loob na hawakan sila, kung hindi lang dahil sa takot na masaktan ang Veiled Dragon Pavilion. Natatawang sabi ni Ethan. Kinailangan ni Kapitan Peyton na maglaan ng ilang sandali para makabawi at tumugon sa pamamagitan ng pag-thumbs up habang ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagsamba. Hindi niya naintindihan ang plano ni Ethan ngunit malinaw sa kanya na napagkamala ng iba ni Ethan na sinusuportahan ng Veiled Dragon Pavilion ang Larsen clan. Katie wala Kindstone, lubos na akong kumbinsido ngayon. Kung hindi ka kinuha ng angkan ng Larsen bilang Katie wala, tiyak na mapapahamak na kami.
Sayang lang ang talento mo na iniwan kang nagwawalis ng patio noong araw. Tumatawa si Ethan, tinapik ang balikat ni Kapitan Peyton at umiling. Hindi ako ang taong iyon. Pagkalipas ng 15 minuto, natagpuan ang dalawa sa mga tarangkahan ng Veiled Dragon Pavilion, sa harap ng parehong dalawang gwardya. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpakita sila ng wastong paggalang. Patuloy po kayo, mahal naming mga panauhin. Ano, hindi ka ba muna magre-report? Pangungot siya ni Ethan. Matapos tumawa ng nakakaloko, alam ng isang gwardya na nababagabag pa rin si Ethan sa nangyari kaya humingi siya ng paumanhin, kami ang mga ignorante noon at hindi nakilala ang iyong kadakilaan. Nakagawa ka ng 1,000,000 spirit stone. Wala kaming karapatang harangan ang isang marangal na panauhin. Humph, mga mayayabang. Pangiinis na sabi ni Ethan saka pinapasok si Kapitan Peyton, na iwan ang mga gwardya na nakayuko at nambobola pa rin sa kanya. Halatang malungkot sila sa loob pero may peke pa ring ngiti sa kanilang mga mukha. Nabangga ng dalawa si Danica. Sa pagkakataong ito, wala na ang respetong ipinakita niya dati at napaungol sa galit habang naglalakad palayo. Paano natin siya nasaktan? Naguluhan si Kapitan Peyton. Ngumiti si Ethan. Binibining Danica, ganito ba tinatrato ng Veiled Dragon Pavilion ang mga bisita nito? Humph, kumusta mga bisita? Tinaasan niya ito ng kilay at sinaman ng tingin, hindi ka karapat-dapat maging bisita kung ginamit mo kami. Hinimas ang baba ni Ethan at ngumiti, babae pa rin, at napaka-inosente. Mahina ang boses ni Ethan ngunit hindi sapat para mapigilan ang paghamak sa boses nito na umabot kay Danica. Itinuring siyang hiyas ng angkan, at hindi kailanman nakatanggap ng ganitong paghamak, lalo na mula sa mga taong kasing edad niya. Ethan, sino ang tinatawag mong inosente? Ikaw, syempre. Ngumiti si Ethan, mapanegosyo man o politika sa pagitan ng 7 bahay, dapat isaalang-alang ang lahat kapag naghahanap ng kikitain. Pero madali kang magalit dahil lang sa paggamit sa plano ng iba. Paano ka nga ba nakaligtas ng ganito katagal? Kung ikukumpara sa iyo, mas mature si Jiro. Napagtanto niyang ginamit ko siya at lumayo na lang. Sa tingin ko, ang pag-amin ng pagkatalo ay isang uri rin ng kapangyarihan. Hindi bababasa sa susunod na plano kung gamitin siya, hindi na ito magiging ganoon kadali. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Danica ang ganitong argumento at natigilan siya. Nagmula siya sa ari-arian ng angkan at inilagay sa pangangalaga ni Jackson. Pinuri ng mga matatanda sa ari-arian ang kanyang talento ngunit hindi sapat para ipagkatiwala sa kanya ang mabigat na responsibilidad. Pagdating niya rito, ganoon din ang sinabi ni Jackson. Ang kanyang talento ay hindi mas mababa kaysa kay Jiro ngunit hindi siya pinagkakatiwalaan ni Jackson sa pagiging responsable. Hindi niya maintindihan, pero ngayon tila malinaw na sa kanya ang isang bagay. Ang pag-ibig, pagiging malapit, at paghihiganti ay hindi makakatulong sa iyo, kundi makakabuti lamang. Nakita ni Ethan ang naguguluhang mga mata nito at natawa, isantabi na natin ang ating mga personal na hinaing at pag-usapan natin ang negosyo. Dito rin nakasalalay ang iyong talento. Nag-isip sandali si Danica at tumango. Pero bigla na lang may narinig akong mahinang ubo, kasabay ng isang matandang boses, Mr. Ethan, mag-usap tayo. Tumingin silang tatlo at nakita si Jackson na kasama si Jiro na naglalakad papalapit sa kanila. Ngunit hindi maitago ni Jiro ang kahit kaunting gulat habang nakatingin siya kay Ethan. Kahapon, nakita niya ang pagtibok ng puso ni Ethan, pero ngayon, naglalakad na siya na parang walang nangyari. Panay ang kanyang paghinga at mahinahong nagsalita. Naka-recover ba siya sa isang gabi? Paano? Lolo Jackson, hindi mo ba bibigyan ng pagkakataon ang batang ito? Hindi pinansin ni Ethan ang pagkabigla ni Jiro, at nagsalita. Umiling si Jackson at tumawa, hahaha, dahil lang sa pakikipag-usap ko sa iyo, ginamit lang pala ako sa huli. Hindi ko akalain na naglakas loob ka pa ring pumunta rito. Kung alam ko lang ang tunay mong kulay noon, itinuring na sana kitang 1,000 taong gulang na halimaw na sumisilong sa angkan ng Larsen. Nako! Muntik na akong matuklasan. Pinilit ni Ethan na tumawa habang iniiwan ito, napakabait mo, Lolo Jackson. Paano ako maihahambing sa iyo? Tumigil ka nga. Biglang nag-iba ang tono ni Jackson at sinabing masungit, bakit ka nandito?
Naghahanap ako ng ligtas na bahay para matirahan ang angkan ng Larsen. May alam ba si Lolo Jackson na magandang lugar? Habang hinahaplos ang kanyang balbas, sumagot si Jackson, bakit kita tutulungan? Simple lang, utang sa atin ang Veiled Dragon Pavilion. At saka, natatawang tumawa si Ethan, makakatulong ito sa iyo na mabantayan kami ng mas madali. Naningkit ang mga mata ni Jackson habang nanginginig ang kanyang puso sa gulat. Kayang-kaya ng punk na ito na makita ang kahit sino. Simula nang patayin si Ivan kahapon, ang Veiled Dragon Pavilion ay nasa depensa na. Sa sobrang tensyon ng relasyon natin sa Hell Valley ngayon, maaaring sumiklab ang isang labanan anumang oras. At ang Larsen clan ay isang pabago-bago dahil sa kanilang koneksyon sa Veiled Dragon Pavilion, walang nang-ahas na pakialaman ito, ngunit hinahayaan din nito ang Larsen clan na gawin ang anumang gusto nito. Isang maling galaw lamang at maaari itong magdulot ng digmaan sa pagitan ng mga bahay. Ito ang dahilan kung bakit nagbantay si Jackson sa angkan ng Larsen. Gayunpaman, ibinunyag ito ni Ethan. Nag-iwan ito ng pangamba kay Jackson. Ano ba itong tukanan ng punk na ito? Hindi niya kailanman inakala na ang isang veteranong practitioner na isang siglo gulang ay balang araw ay paglalaroan ng isang punk. At hindi rin niya maintindihan ang buong sitwasyon na nag-iwan sa kanya ng hindi kanais-nais na pakiramdam. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.